Bye. Ikaw, ba't Si nawala? Bernie. Nawala si Bernie. Hindi, nawala. Ayun. View. Mhm. Ba't nawala? Teka, dali. Nako. Ano ba yan? Teka, nandali. Ba't nawala? Uy. Ayan. Yo! There we go. All right. Ako, ano ba yan? Okay. There is our guest for today. This is episode 19, the Independence Day edition of An Eternity of Basketball. And sa umagang ito sa Pilipinas, gabi doon sa Los Angeles, California, makakasama natin isa sa mga pioneer players ng PBA, one of the original best top 25 players ng ating PBA, and the Crispa legend, Bernie Fabiosa, the Sultan of Swipe, Mr. Tough Job. And well, nandito kasama natin Sir Bernie. Maraming salamat sa iyong pagdalo rito sa aming munting kwentuhan. Thank you for joining us here on An Eternity of Basketball. Kamusta na po? Mabuti naman. Good evening sa inyo. Good morning pala sa inyo dyan. Good evening dito sa lahat ng taong nanonood sa buong mundo. Maraming salamat. Noel, Sid, at saka si... Kalimutan ko parati pangalan niya. Charlie. Charlie. Yeah. Sorry. Yan, okay naman. Mabuti naman. And okay naman dyan yung situation. Naka-lockdown ba kayo dyan sa Los Angeles? Wow. Okay lang. Minsan naman kasi, nag-umpisa ng labasan ng mga tao dito. Okay. Pero naka-mask lahat. Para, tsaka merong distancing. Yeah. Actually, ako, mula nung nag-umpisa, hindi na ako lumalabas. Nasa bahay lang ako. Kaya tumaba ako eh. Oo. Natatakot na ako kasi yung isa kong friend talaga, sa totoo lang. Ang lakas niya is only like 54 years old. Tinamaan siya. Yun. Awa na, nilibing na. Kawawa naman. Yeah. Wow. Talaga, medyo mahirap talaga itong sitwasyon natin lahat. No? Pero kaya nga may mga ganito tayo para pwede tayo magkwentuhan tungkol sa paborito nating PBA at ang basketball natin. So that's why we have yung mga katulad ninyo, one of the PBA's 25 greatest. Sir Bernie, umpisa na natin yung ating kwentuhan. Nag-umpisa kayo mag-basketball sa Bohol, di ba? Sa Tagbilaran. You're from there, no? Paano nag-umpisa yung interest mo sa basketball? Alam mo kasi, nung bata pa ako, nagpupulot buhay ako eh. Yung bahay namin malapit sa tennis court. So nagpupulot buhay ako doon. Minsan, pag natapos yung game nila, siyempre hawak-hawak ko yung bola, no? So, ganun lang ako, dribble ako. Tapos binabounce ko sa wall yung bola, ganun. Tapos, pagkatapos yan, habang pauwi, naglalakad ako, nagdribble ako, ganun. And then, one day, nakita ko na lang yung kapatid ko, naglagay ng goal dun sa may puno. Okay. Alam mo naman sa probinsya, di ba? Yung kahoy lang. Tapos yung, parang lata ba tawag sa Tagalog yan? Yung parang, ng Milo. Nakikita ko sila, shoot sila doon. So nagigisali ako, sabi niya, sige, para sumali ka, pero yung suutan to, sabi nila. So paano suutan? Pag tatlong shoot, pag nakashoot ka na isa, di suot kami. Kung hindi mag-miss kami, ganun, suot kami. Pag na-shoot mo, ganyan. So doon nag-umpisa hanggang nung nag-aaral ako, dala-dala ko parati yung bola. Parati kong dinidribble papuntang school, ganyan. Hanggang dumating yung panahon, nung nag-aaral ako sa Divine Word College of Tagbilaran City, Bohol, nagkaroon kami ng team ng elementary. Pero meron akong konting laro. Tapos yung team namin sa elementary, nilalaban doon sa freshman, sa high school, second year, lalo na pagdating ng mga college day, gano'n. So, medyo okay lang. Hindi pa masyado. Pagkatapos ng high school, elementary, so first year na ako, freshman. So meron kaming team. So nakuha ko. Tapos kalahati ng year ng first year ko, ginawa kong parang training lang doon sa junior namin na team sa Divine Word College, Tagbilaran. So, laro-laro na ako, pero hindi pa masyado. Yung larong lang, katuwaan, hanggang nung minsan kasi may summer league sa amin, doon ako naglaro. Parang unti-unti ko nang napupusuan yung basketball. Okay. So nung pag second year ko, ayun na.
nag-regular na ako sa junior namin. So from there, ang ano kasi ang mga school doon naglalaban-laban, di ba? So ang nag-champion yung Palma College, tapos kami second lang. So happen na meron kaming tinatawag na regional RISA. Ang maglalaban niyan yung Region 7, Cebu, Dumaguete, Siquijor, Bohol. So may team kami sa Bohol. So ang laro namin doon sa Dumaguete. So ang nangyari, nakalaban namin yung Cebu. Ang lakas ng Cebu. Ang player ng Cebu nung sila Ray Pajes. Ang kalahati ng team ng Cebu doon, puro San Jose, Reguletos. Okay. Kasi ang coach nila si Manuel Baring. So yun. So talaga hindi kami mananalo eh. So siguro nakita ako ni Baring kasi parang ang laro ko kasi noon nung araw parang ako yung inano nila eh. Kasi yung style ng araw sa akin, panok ko yung bola ibabato ko. Tapos mag-i-sprint ako. Saka ako i-dribble. Okay. So lapit na. Yun na lang style ng araw eh. Parang go lang. Mhm. So gano'n nangyari. And then nung pagdating ng kasi doon i-held yung 1970 yata sa Bohol, yung National Prisa. So nung umuwi na ako sa probinsya, tapos na yung regional namin, dumating na yung mga athletes galing sa iba-ibang lugar. Kasi doon nga i-held yung Prisa sa amin sa Bohol, sa Tagbilaran. Etong excited ako. Gusto ko makita yung mga players. So pumunta ako sa pier. Gusto ko makita sila Paner, Estrada, tapos Manila players, ganon. Mhm. Kasi inahanap ko kasi si Danny Florencio kasi idol ko yun. Yeah. Danny Okay. Florencio. Wala naman doon sa lineup. Kasi parang nangyari yata yung Cebu at saka Manila naglalaro siya parang mayroong konting alam mo na, kainitan. So yung ibang taga Manila hindi sumama. So from there, umuwi na ako sa bahay. Nagulat ako, sabi ng tatay ko, may pumunta dito. Nag-iwan ng uniforme. Palaruin ka daw bukas. Nagulat ako kasi wala ako sa kondisyon. Nako, nakalimutan ko na maglaro-laro at that time kasi siyempre bata ka pa eh. So naglaro ako. Maganda naman. Maganda ang performance ko hanggang yun. Binulungan na ako ni Coach Manuel Baring. Sabi niya, pwede ka ba sa team namin sa Cebu, sa Colegio de San Jose Recoletos? Sabi ko, sir, hindi ako mangangako, pero kakausapin ko tatay ko, mga magulang ko. Right. So from there, pinayagan ako. So nag-Cebu na ako. 3 taon kasi ako sa Cebu. Nag-71, 72 to 73. So nung pumasok ko sa Cebu, natuwa naman ako dahil sa school namin sa San Jose. Kasi first 5 na ako, all the way first 5. And then the second year, nagiging captain ball na ako hanggang third year. And then pagkatapos doon, kung nag-champion kami, lahat ng champion sa buong nasyon natin, pupunta ng Maynila, di ba? Kasi may tinatawag na intersecondary na di ba, maglaban-laban. Yeah. Parati kami pumapasok sa championship. Ang parati may kalaban, yung Mapua. 3 taon, hindi kami mananalo sa Mapua. Sino-sino player na Mapua nun? Naalala nyo pa? Ang naalala ko lang si Freddy at saka si Bong de la Cruz. Okay. Yun ang Tsaka meron pang isang anak ng general eh. Kalimutan ko isang anak ng general doon. Anyway, hindi kami pero during that time pala, hindi ko alam, yung mga coaches na doon pa na sila, nanonood. Siguro, uso na siguro yung panahon nag-i-scouting sila, para sa mga players sila. So hindi ko alam. And then, nung pagbalik na namin sa Cebu, sabi sa akin ni Coach Baring, Bernie, kusunada ka ni Dalupan. Sabi ko, hindi ko naman kilala yung Dalupan. Sorry. Yung kilala. Kasi wala akong pakialam. Laro lang ako ng laro, di ba? Sabi ko, sino coach? Yung coach ng Crispa.
Oh, ganun lang ako kasi. Isip ko kasi parang wala naman kasi hindi ko naman iniisip talaga yung mga ganun kasi ang liit ko. Alam mo na, natutuwa lang ako dahil okay na ako sa Cebu. So, yung time na yun, nag-graduate na ako sa high school. So, nag-i-ensayo na kami para sa college ng San Jose. Pero may nangyaring masama kasi yung manager ko na pare, tumakbo ng pagka-presidente sa school namin. Natalo. Abay, umalis, pumunta sa San Sebastian. Hindi iniwanan ako, wala na akong pagkain. Nawala ng pagkain. Sabi nung kantin, kasi sa kantin ako kumakain. Sir, pasensya na sir, kasi wala namang binilin si Father Garcia na ganyan. Nako, alam mo nangyari sa akin at that time? I don't know kung kilala mo si Coach Yayo Alcoseba. Yes. Of course. Yung Sikat na sikat. sinalo ako ng mga Rama Boys. Sabi na, huwag ka na umuwi sa buhol, dito ka na lang. Meron din silang team. Laro lang ng labas lang. Sige, dito ka na lang. Ako, yun, sinusuportahan nila ako. And then, sabi ko pa rin, hindi na pwede. Uwi na lang ako sa Bohol. So, umuwi ako ng Bohol. Pagkatapos sa Bohol, ito namang mga kung medyo maganda, nilaro ko sa Cebu noon, medyo nagkaroon na rin ng kunting napapansin na rin ako mga tao na yung may laro ako. Lahat kinukuha ko ng import, Cagayan de Oro, Hinguog, yung ganon. So, there was one time na pag-uwi ko, kasi alam mo naman akong buhay ng probinsya, mahirap na kami. Wala akong allowance. Sabi ng tatay ko, sige, total wala ka namang ginagawa. Meron tayong lupa dyan. Mayroong 2,000 holes dyan. Taniman mo na lang ng saging. So, yun, naghahanap ako ng tinaniman ko siya. And then yung pag-uwi ko, itong kapatid ko ng babae, si Sonia ang pangalan, sabi niya, ganyan, ko, hawak-hawak yung telegrama. Diba, sabi niya, pinapapunta kaya yata Maynila, Crispa. Ayaw ko maniwala, di ba? So yun pala, ang nangyari doon, before yung telegrama, si Baring pala, kinausap si Baby Dalupan na, okay, bibitawan ko ni si Pabiosa. So ganun na nangyari. So, yung hawak na ng kapatid ko yung telegrama, sabi ko, tapos nakalagay doon, na kunin mo yung ticket mo, ganito, and then proceed to Crispa Quarters. Hindi, nako, haba na story. So, siyempre, nagpaalam ako, lumipad ako. Pagdating doon sa Manila, nako, ang hirap, hindi ko marunong mag-Tagalog. Ni isang katiting na Tagalog, wala, hindi ko marunong. Ganun lang ako ng ganun. No, tango lang ako ng tango. Tapos pagdating ko sa Crispa Quarters, nagulat ako, nandun na si Gidaben. Nandun si Ray Pajes. Parang, feeling ko, sarap ah. Kasi meron akong kakampi. Tapos nakikita ko si La Soriano. Mga idol ko yan eh. Nakita ko sila Revilla, sila Adornado. Parang nangliit ako. Kasi siyempre, di ba, galing ka probinsya, mga idol mo yung mga yan eh. Pinapanood ko sila nung araw, black and white pa. Delayed pa yung telecast namin sa probinsya. 2 buwan, 3 buwan. So doon nakita ko siya sa personal. Natulala ako, pare. Sabi ko, wow. Ang gagandang lalaki to. Ang gaganda ng mga katawan ha. Payat pa ako nung araw kasi galing pong high school eh. So yun, introduce, ganyan. Tapos pinakilala ako ni Baby Dalupan, ganyan. Si Baby may pagka-stricto yun eh. Oo, military ang style nun. So ganyan. Actually, nung pumasok ko sa Crispa, hindi naman talaga ako regular. Ginawa nila ako ng parang practice player lang. Siguro, tinitrain lang akong konti. So, yun, nagiging ako. Pero, kasi nagtutour kami. Kasi, inaano din namin yung mga product ng Crispa. Punta kami Davao, kung saan sa Pilipinas. Pinapalaro naman niya ako. Tapos, yun na. Alam mo, yung nag-ensayo kami, first practice ko, ibang feeling ko eh. Parang hindi ko malaman kung natuwa ako, kung ano bang ginagawa ko dito.
tulala ako sa gym. Ang aga ko, ang practice alas 4, alauna, nandun na ako eh. Sa UARM, naalala mo yung UARM? Yes. Doon lang ako, naka-uniforme na ako ha. Excited din ako eh. Naku, maya-maya dumating na yung mga players. Tatangkan, nakapustura, naka-long sleeve, naka-tuck-in. Ganun ang mga player ng araw eh. Decentes Latinan. Ako sa kanya kasi siya lang bihis doon. Ang tinitinang ko talaga, si Adornado. Ganda magdala ng damit nun eh. Parang model eh. So yun na, ensayo. So from there, medyo okay naman. Nahiya naman na kasi hindi marunong magtagalog. Mhm. Kaya ang ginagawa ko nung araw, pag umuwi sa quarters, ang una-unang player talagang kinakasama ko dyan, parating lumalabas, si Philip Cesar. Kasi may coaches eh. Sabi niya, bis ka na. Sama ka sa akin. Ikot-ikot tayo. Yan. Saan kami. So, okay lang naman. Maganda yung nangyari nung time na yun. Pero actually, hindi ko in-expect eh. Kasi nung sa Cebu pa ako, hindi ko pinangarap na magiging, parang ganito ako, magiging player ako ng pro. Wala. Basta kontento na ako. Nung sa Cebu ako. Yun ang istorya doon. Ernie, pakita mo lang yung tatak sa shirt mo para sa mga viewers natin. Yung Ito, crispa talaga yan. May nakapansin na agad sa isa sa mga nanonood sa atin. Naka-crispa shirt agad si Idol, nakalagay. Actually, ako lang gumawa dito. Nagpagawa ko ng silk screen sa Bohol, pinadala rito. So, tsaga-tsaga lang, ganun. Kasi hindi ko makakalimutan to. Ito nabigay sa aking buhay nung araw. Hanggang ngayon, nandyan pa yung puso ko sa kanila eh. Kaya nga, nawala na yung manager namin. Talagang ganun ang buhay, di ba? Bernie, may tanong ako, kung hindi ka naging basketball player, kunyari hindi ka nakuha ni Coach Baring, tapos hindi nagstay ka lang sa ball, ano kaya magiging profession mo o hanap buhay mo kung hindi ka naging basketball player? Siguro, mag-aaral ka na lang. Kung hanggang sa makaya mo. Kasi hindi mo rin masasabi talaga ang buhay. Kasi ang buhay talaga parang gulong ng palad yan. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Di ba? Hindi ko masasabi kung anong buhay ko kung wala ako sa basketball. Okay. Kasi ang basketball talaga nagbigay buhay sa akin. Yan. Naalala ko kasi paglalaro ng Crispa at Toyota nung araw, mas na kinakabahan ako, hindi kala Atoy ko, kala Philip Cesar, kaya naman depensa. Kinakabahan ako doon sa Bernie Pabiosa, anong gagawin niya kay Jawo, anong gagawin niya depensa kay Arnaiz. Yung depensa talaga ng Bernie Pabiosa, yung isa sa mga trademarks ni Bernie Pabiosa bilang isang player. Paano mo na-develop yun, yung pagiging magaling na defender? Hindi kasi, iniisip ko na noon yan eh. Iba ang laro sa Cebu, ibang laro doon sa mga Tagalog, sa Luzon. So pagdating ko sa Cebu, sandali lang. Kasi sa Cebu kasi dalawang practice ko nung araw. Nag-ensayo ako ng junior, nag-ensayo ng senior. So pag nag-ensayo ako sa senior, andun yung mga gulangan eh. Kasi unti-unti na ako natuto nung araw pa, bago pumasok ng Crispa. Kaya lang naman ako, yung pag nakalaban ko yung mga professional na sila, yung senior sa akin, nagbibigay respeto lang ako. Ayoko rin ibigay yung magiging salmaya ako, gano'n. Hindi. Tsaka yung nag-adjust ako sa laro. Hindi pwede. Kasi tulad na yung maliit ako eh. Sabi ko, ano magagawin ko? Develop ko na lang yung depensa ko. Okay. Develop ko yung pag-help. Alam mo naman nung araw, kailangan matapang ako. Kasi nung araw, pag hindi ka matapang maglaro, bangko ka. Gano'n na nangyari dyan. Oo. So, kailangan talaga, ipakita mo rin yung yung laro mo. Kasi, maski nga hindi nga ako may-score nung araw, okay lang. Basta ipapanalo ko lang. Yun ang role ko doon. So, Bernie, nung nasa Cebu po kayo, di ba, naging player ka nga, naging regular starter, captain ball. Nung panahon ba na yun, scorer ka? Mataas ka umi-score? Alam mo, ang laro ko naman talaga nung araw, hindi ako nag-score. More on assist ako, depensa, yung gusto ko manalo ang team. Ganun lang ginagawa ko, tulong sa team. Pero yung scoring, hindi masyado. Meron pa nga minsan, pag lumili-up ako eh. Naging addict na ako nung araw ganyan.
libre na ako, may ipapasa ko pa. Parang ganun. Kaya ang daming nag-advise sa akin, bakit ganun? Nandun ka na, bakit bibigyan mo pa? Sabi ko, oo nga eh. Naging parang ano na ako eh, instinct eh. Oo. Parang hanggang nadala ko yan, hanggang dun sa pag-pro ko, ganun ang ginagawa. Kaya tuwan-tuwa naman yung mga kakampi mo dahil may mga tira sila dahil sa'yo. Binibigay mo sa Oo. kanila. Kasi ako hindi tumatagal masyado yung bola ko sa ano kasi hindi naman ako sinagyayabang na marunong bumasa eh. Marunong bumasa sa apat na kakampi ko kung saan sila banda eh. Madali lang mahanapin kung sinong libre eh. Oo. Lalo na yung sa team namin ha, tinan mo. Yung 5 namin, si Atoy, si Philip, si Abet, Ready. Ubalde. Tornado pa nung una. Pagbaba ko na ng bola, alam ko na. Alam ko na kung first option. First option ko yan parati si Atoy. Ang second ko, si Ubalde. Pag hindi na pa pwede yan kay Philip. Pag hindi na pwede yan kay Gidabin. Pag hindi pwede, bibiyakin ko yan. Andi na-assist ako. Kasi, di ba, full court. Full court eh. Depensa ka ng matindi. Nakadepensa yung wing mo, dalawa, at yung baba. So, didiskartehan mo na ngayon. Ilulusot mo na ngayon yan. Siyempre, sasalubong yung dalawang malaki sa baba, di ba? I-assist ko na. Ganun lang. Oo. Nung nandun pa si Bog sa inyo, siya ba ang unang option o si Atoy pa rin? Oo, yeah. Si Bogs, yes. Bogs. Kasi si Bogs talaga, ang sarap bigyan ng bola. Isang screen mo lang gano'n, pagbigyan na, pasok na. Sure ball na eh, no? Pure ball eh. Pag nakaporma na sa area, tali mo na. Ang sarap eh. Ano naman yan eh, panahon yan. Yung time na yun, kalakasan ni Bogs eh. Right. And then after ni Bogs, pumalit naman si Atoy. Di ba? Pero Ganun lang. Nung bago ka sa Crispa na kwento mo nga, this is even before, no? Just sa amateur pa lang ito na Crispa, kasama mo yung mga names na yun, Cesar, Bogs, nabanggit mo yung mga sikat na yun. Kamusta naman ang tanggap nila sa'yo? Galing probinsya ka, hindi ka masyadong marunong magtagalog. Okay How did naman. they receive Okay you? naman Okay ba sila. sila? Minentor ka ba nila? Yeah, okay na. Welcome na ng maganda. In fact nga, naalala ko ba dyan, si Rudy Soriano, sabi niya, laro ka lang. Start kung anong makaya mo. Huwag kang mahiya. Tuloy mo lang yung kasi nakikita kita may laro. So, nilagay ko sa utak yan. Kasi merong sinusuportahan ko eh. In fact, nung wala na kami, hindi na naglalaro sila. Johnny, si Franco, si Soriano. Pag nakikita kami, kasi nanonood din kayo sila nung araw sa game namin. Pag nakikita kami, pare win ha. Nagbibigay suporta. Retire na sila. Pero okay yung samahan namin nung araw. Oo. Hindi nila, walang sabi ako to ganito, hindi. Wala. Talagang yung grupo namin nung araw, kumbaga parang pamilya yun eh. Oo. Lahat ng okasyon, magkasama talaga kami lahat. Magsisimba, lahat ng birthday ng pamilya ng mga player, nandoon kami, birthday ng mga anak ni boss, si boss, lahat. Andun kami buo talaga. Yun ang samahan namin ng araw. Yung Pero pag meron. Ha? Yun lang, yung pag nanonood lang kami ng Crispa dati, pag pumas break na ang Crispa, hindi mo na mapipigilan niya, mas lalo pag yung dumaan yung Pabiosa sa gitna. Paano nyo nabuo yung ganong klaseng, yung pasahan, kahit na hindi na kayo nagtitinginan, alam nyo na kung nasaan kayo, isa yung isa't isa eh. Paano nyo na-develop yun? Dalupan ba yun o kayo na lang? Hindi. Sa tagal namin nagsama, ay to kayo na lang eh. Minsan nga yung play namin, hindi namin na ginagawa. Kasi ang gusto kasi ni coach ng araw, control the board, and then go. Eh ako, pagtanggap na ng gano'n, isang linggo ko na, alam ko na kung sinong libre. Ipapukol ko na. Tapos na. Doon na lang. Is-either ma-shoot mo yan or hindi, okay lang. Parati akong stationary nung araw. Half court lang ko, hanggang half court lang ko. Kasi, yun ang kabiling-bilina sa akin ni coach. Role player kami nung araw eh. Sabi ni coach, alam ko may score ka. Pero ito gawin mo. Dali mo na yung team. Kilala mo na yung kung saan mo ibigay mo bola. Panalo natin. And that's it. Kasama ka pa rin. Sabi niya sa akin. So, yun na lang ginagawa ko. Although makaka-score ako, kung gusto ko. Akin yung bola, di ba? Pwede kung swapangin, kung baga sa di ba? Pero hindi ko ginawa yun. Kasi siyempre, respeto kay Baby Dalupan. Pag hindi ko naman sinusunod,
ibabangko ako. O, di ba? Basta, yung team namin nung araw, andali ng basketball eh. Oo, kasi kilala, ilang taon na kami magkasama. Practice, ganun lahat. Ano lang kami, pre-willing na kami. Walang ano. Minsan meron ding mga asaran, ganun. Pero kasama naman sa laro yan eh. Maski sa kalaban nga, may mga asaran eh. Pero nung di ba naglaro ka ng Chris Puff sa amateur, bago nag-transition to PBA 1975, may pagkakataon ka nakapaglaro sa RP team, RP Youth. Yun. Ang 1974. istorya Paano doon naman ganito. sige. Yeah, ang istorya doon ganito. Nung pagpasok ko ng Crispa, so, yun nga, nag-out of town kami. Ganyan. Nakikita-kita naman ni coach yung unting laro ko. So, hindi kasi ako regular. So, sa Mika nung araw, merong regular na 10 player. So sabi ni coach, meron tayong invitational, may 2 sobra, 2 idagdag. Habang nagmi-meeting kami, gagawa sila ng palang bunutan. Nilalagay yun, kung sino yung makakuha ng may number, sasama sa regular team. Inabot ako ng 73. 74. Wala, hindi ako napapasok parati sa taga-panood na, taga-tanawan lang ako nung araw sa kanila pagdating. Siyempre, pamagilaro, kasama din ako. And then, alam mo nangyari, may practice na napilay ako, na-sprain yung ankle ko. Para ang tingin ko si baby, ayaw niya nang may diferensya yung player eh. So, napansin ko, hindi na niya ako ginagamit. Ang ginawa ko, nagpaalam mo kay boss, pumunta ko kay Danny Flores, sabi ko, boss, uwi na lang ako sa Bohol. Wala na, ayaw na, wala nang tiwala si... Sabi niya, hindi. Mag-usap kayo. Tsaka ito pala, sabi niya, mag-try out ka sa Philippine Youth, 3 kayo. Ikaw, si Bong de la Cruz, saka si Freddy Ubalde. Eto na, try out na kami. Sabi ko, paano naman makuha nito? Pagpasok ko lang ng Rizal, halos mapuno ng player yung Rizal sa tryout eh. Isipin mo yan. So sabi ko, sige, laro na ako ng laro. Hanggang kumuha ng 40, hanggang nagiging 24. So naging 24, hinati-hati na kami. So nagiging nagiging preliminary kami sa mga laro ng Mika, gano'n. 2 laro ko na naglaro ko ng youth, naglaro naman ako ng Crispa. So gano'n nangyari. So nakuha naman ako sa RP Youth nung time na yun. Pero alam mo, tuwan-tuwa ako dahil nung naglaro kami sa team namin, sa Philippine team, RP Youth, walang talo yun, diretso. Tapos ako, si Ubalde, napasok doon sa top 12 sa Asia. Best, sa lineup ng best players. Ganun ang istorya doon. And then, unti-unting bumabango yung pagka-player ko kay Baby. Nagkaroon na siya ng tiwala. And then, yung nangyari naman, yung sila, Johnny, biglang nawala. Hindi ko alam. Si Ray, biglang nawala. So, doon nag-umpisa yung gamit niya sa akin. So, inalagaan ko na. Wala nun. Yeah. Pero sino yung coach nyo dun sa youth team na yun, 1974? Ang coach namin si Nilo Verona. Nilo Verona. And then assistant coach namin si Narciso Bernardo. Oh, okay. Narciso. Okay. Yeah. Tingnan ko lang may kung tama to. Kasi may Okay. listahan ako rito nung team na yun, kung tama tong lineup na to. Freddy Okay. Ubalde, Jojo De Mhm. Guzman, Mhm. Romy Cabading, Mhm. Bong de la Cruz, Mhm. Eli Capacio, Yeah. Bert de la Rosa, Mhm. Hubert Filipinas, Yeah. Florendo Ritualo, Danilo Pribdas, Oh. Ching Marcelino, at yung Mhm. aking uncle na si Chicky Ocampo. Chico, Boy Mora nandun na ba? Wala Ano sa si listahan Bumora? ko. Wala sa listahan ko, pero baka kasama. Hindi ko alam. Actually, yan, ang kompleto. totoo niyan, si Ellie is reserved. Okay.
Okay. Ang regular talaga si De La Rosa, si Bert De La Rosa. Hmm. Ang captain ball namin nung araw si Ching Marcelino. Oh, okay. Siya yung champion kami noon. Proud ako noon. Kaya lang at that time kasi walang nanonood sa amin. Hindi pa masyado. Nung opening nga namin yung RPU nung araw, naku yung Araneta, walang katao-tao. Lega. Pag nagja-jogging kami doon sa Luneta hanggang Cultural, sinisigawan kami ng mga tao. Ay, wala naman kayo matata. Wala kayong panalunan. Nakakatuwa nung araw. Ibang-iba. Oo. Siguro, nasa-challenge kami. Kailangan, Pero ang ganda ng team namin noon. Kumpleto rin yun. May dalawa kang malaki. May dala kang 3 yung wingman, 4. Yun. Kalakasan yung team na yun. Halos Then after lahat that, nag-PBA, ano? Ha? Marami nag-PBA doon, ano? More than half of the team. Ano? Oo. Masanabi yung pangalan ni Charlie. Si Pilipinas kasi, sa Noritake yun, sa Honda. Si Jojo de Guzman naman sa Firman Bank. Filman Bank. Sa Mika pa. Hindi ko alam kung... Si Bert kasi sa Ico yun eh. Iko. Yeah. Si Marcelino, 7-Up. Mm. Si Kabading, Utex. If I'm not mistaken, no? Yun lang ang naalala ko. Si Ritualo. Ritualo, nag-PBA. sa ano yan? Sa Great Taste. Great Taste. Oo. Yeah, great taste. Si Pridas, Great Taste din yata. Great taste din, great taste din. Danny Oo, Prida. dalawa yun. Oo. Yun. Yung De Guzman nga, Eh, Tefilin pa yun eh. Nag-Tefilin si Jojo de Guzman. Jojo De Guzman, Ay, napunta oo. ko pa sa Tefilin. Oo. Galing Pero ah. sandali lang, hindi tumagal. Yeah. Nung yung nabanggit mo rin si Ciso Bernardo, yung isa sa mga assistant coaches doon, Bernie. Kamusta naman ang yung na-mentor ka ba ni Ciso Bernardo nung nandun ka sa RPU nung time na yun? Kasi diretso rin sa Crispo, magkasama rin kayo noon eh. Hindi. Di si coach naman, wala naman, puro naman advice lang sa akin yon. Na tapos tinuturuan kami yung, may style yun na shooting na yung, pati nga si ate, tinuruan yan eh. Pag katabi mo, fake mong ganon, siyempre tatalon ka ng ganon. Bago bababa yan, andun ka na. Ano bang tawag doon? Pag bumaba ng depensa mo, andun ka na sa taas. So hindi ka pwede niya i-check, di ba? Sa lisihan lang. Yun ang natutunan namin kay Coach Ciso. Ciso ang tawag namin doon. Mm. Mabait Actually, yun. nung nagsimula ang Crispa, kinikwento sa amin ni Atoy noong 1975, nagsimula na ang PBA, di ba? Wala pala kayong lahat nung nagsimula ang PBA. Ikaw, Philip, si Atoy, Abet, magkakasama yata kayo. Nasa New Zealand daw yata kayo, Australia noon eh. Kamusta naman yung labanan noon? Saka yung naging transition nyo eventually sa PBA? Kasi ganito yung istorya niyan. Kaya kami naiwan kami sa amateur. May usapan yata si Danny Floro at saka si Lito Puyat na kung halimbawang mag-champion ang Crispa, maaaring maging solid Philippine team. Ganon na nangyari. Tapos meron kaming nag-advance kami ng pang-pro. Meron ng Crispano noon PBA. Sila Eric Lianyo, sino pa ba, Boy Harris, hindi ko na maalala yung iba eh. So nandoon na sila, 1975. Sila talagang original. Original talaga sila. Kasi kalahati na lang kami pumasok eh. Sa 75 eh. Mhm. So nang nangyari noon, hindi pumayag si Lito Puyat. Gusto ni Lito Puyat dagdagan ng player ng Manila Bank. Parang ganun ang istorya ang dinig ko. I'm not sure. Isang ganun. Parang sumama yata loob ni boss. Sabi ko, akit na tayo. Yun, umakyat na kami ng buong buo. Sa kalagitnaan. Puro kami rookie. Pwede ba yun? Pwede kami rookie lahat? Oo, rookie kami lahat. First rookie, di ba? Oo. Umpisa na yun, 75. Hanggang lungkot nagkahiwalay-hiwalay pa kami. Oo. Pero bago yun, balikan natin yun. Di 1975, di ba, Toyota halos muntik na mag-Grand Slam nun. PBA na kayo, ibang usapan na yun kaysa sa Mika, parang matitigas na yung mga katawan ng mga kalaban nyo dun sa PBA. Nung nagsisimula kayo, sino yung unang-unang hirap na hirap kang bantayan at hirap na hirap kang malabanan sa PBA? Marami.
Ganon, Kasi ha? depende sa kalaban eh. Mhm. Ang mahirap din sa tagal ko naglaro. Depende sa kalaban eh. Ang tapat ko kasi parati niyan, dalawa lang yung Jaworski at Rice. Kasi parati kami pumapasok sa championship, di ba? At saka yun lang inabangan ng mga tao. So parati yan si Francis. Francis, mahirap si Francis kasi ang ganda ng footwork niya eh. Kasi football player yan eh. Tama. Although hindi siya makapag-dribble ng kaliwa ng matagal, pinag-aralan ko yun eh. So niluload ko siya ng kanan parati. Kasi pag nagdidribble siya ng kaliwa, hindi masyado siyang matagalan eh. Kasi di ba, nung araw, hindi naman uso yung crossover, yung ganyan-ganyan, tapos kaliwa ng dribbling. Wala namang nagtuturo sa amin nung araw niyan. Bahala ka na sa buhay mo nung araw kung anong gusto mong gawin sa basketball. I mean, wala talaga nagturo sa amin. Siguro, sabi nga namin siguro kanya-kanyang talent. Yung mga player ng araw. Yun, ganun. Si Francis mahirap din. Mabilis. May ano siya eh. Yeah. Si Mike, lahat naman ng yung katapat ko, pinag-aralan ko yan. Kasi gusto ko silang agawan ang bola. Yun lang naman ang ko dun eh. Oo, kasi minamaster ko din yung agaw. Yung bola. Kasi ako yung unang first achiever sa PBA ng steal eh. Oo. Nung una niyan, first year, 75, 76, Fred Webb. Nasa record yan eh. And then, 77, 78, Yoyong. Pagdating ng 80, 81, 82, 83, akin Ikaw lahat. na yan. Lahat na yan. Akin na lahat yun. Nasa record yan. Hindi ako nagyayabang. Totoo yan. Kaya na-awardan ako. 2 beses pa ata, and then na-award ako ng 1,000 yata doon sa Shell na. Yun. Nabanggit mo Lahat na rin ng kalaban ko, mahirap. Well, Kailangan pag-usapan din natin yung smart ka rin. yung isa namang nabanggit si Yoyong Martires. Ayan. Si Yoyong ako makulit yun. Kumusta naman yun nakatapat? Oo, naku. Huwag kang mag-dribble ng kay Yoyong, yung nakaharap ka. Sigurado yun. Oo, kailangan gandahan yung hahawiin mong konti, di ba? Diskartehan mo. Mabilis ang kamay, saka yung paa eh. Yeah. Meron pang isang player na ganyan, yung mabilis din ng pagdating sa steal, si Mike Bilbao. Yung maganda siguro yung tapatan nyo nun. Natawa nga ako kay Mike yan kasi ang hirap agawan. Pinag-aralan ko, paano ko ba magawan to? Kasi ang dribble nasa gitna eh. Nasa gitna yung dribble eh. Ganun-ganun lang yan. Ang ganda. Mabagal na. Ang ganda kumilos eh. Siyempre, ba? Ganun-ganunin mo. Paano ba to? Saka ang bait maglaro. Believe ako. Yeah. Hindi ko nagawan yun. Sabi nga rin ni Francis last week pinaka-nahirapan daw siya kay Mike Bilbao. Kasi mahirap si Mike. Sobrang utak daw maglaro. Magaling. Ako super. Magulang maglaro, mautak. Tsaka pumipitik yun. Hindi pwedeng, akala mo bait yun. Meron din gulang. Kasi no harm, no foul, di ba? Hindi ka pwede yung pabibi-baby ka nung ako. Hindi pwede uso yung mga pogi-pogi nung araw. Hindi ka tatagal kung hindi ka marunong bumigay. Sabi ng coach, palitan mo yan. Then meron din Kaya ang ginawa ko nung araw, Oh. talagang tinatapangan ko sarili ko. Kasi ayaw ko rin mabangko. Gusto ko maglaro eh. Diba? Kasi nung araw kasi, nakikiusap ako sa mga kampi ko para maka-score lang ako. Kasi parati akong kinakansawan yan. Kasi siyempre, di ba, pagkatapos ng laro, bukas nasa dyaryo ka, di ba? Tornado, 23 points. Ako na sa huli. Ilalagay pa, hindi, maski walang score, ilalagay pa rin 0, di ba? Kasi walang score eh. So, ang pilido ko, nagiging pabyusaw. Kaya, kinakansawan ako, naku, pabyusaw ka na naman. Kaya minsan, pag may laro, sabi ko sa nila, pare, last 2 minutes na pare. Bigyan mo naman ako ng isa lang, para bukas. At least hindi na ako pabyusaw. Minsan naman, naging gano'n nangyari. Saka minsan naman, dumidiscard na lang ako. Gano'n. Kasi, nung araw kasi,
Ang hirap eh. Pag binigay ko na yan sa isang player, huwag na. Huwag ka nang mag-asa na babalik po yung bola sa'yo. Ganun nung araw sa amin. Pero okay lang naman kasi may trust naman ako sa kanila na like si Atoy. Di ba? May kamayan. Freddy, may kamayan. Si Philip, nako. Ang galing din yan. Si Abit. Yun. Ganun lang nung araw eh. Nung Maraming bagong pasok magaling na kayo, player nung araw. nung bagong pasok kayo sa PBA noon, yung karelyebo mo yata sa point guard, si Joy Jonicio, ano? Kayong dalawa Yeah, yung- at that time kasi kinuha namin si Joy kasi si Joy napakahusay talaga. Believe ako kay Joy. Hindi ko nila lahat pero kung dumiskarte si Joy na pagagaling. Ang galing dumiskarte. Yun lang ang player kong nakita na pag di ba uso na nga rin yung mga baseball pass. Mhm. Ang lakas nun. Pero yung sa kanya, 2 hands. Ang lakas. Forward pass. From inbound sa full court doon sa 2 hands yung gano'n, ang lakas. Tsaka magulang maglaro, matapang din. Paano yung gamit ni Coach Baby sa inyong dalawa? Parang meron ba kayong designated role? Pag takbuhan ikaw, pag set si Joy, parang gano'n? Sa pinagsasabay pa sila eh. Oh. Hindi, ako, pinapasok ko ni Coach endgame eh. Kasi nakokontrol ko yung bola nung araw kasi walang 25 seconds, di ba? Walang ganyan. Pag sinabing last 2 minutes, di sa akin yung bola. Oh. Ay, gawin mo kung maagaw mo. Di ba? Papatayin ko na yung oras. Ganun lang nung araw. Ano lang kami ni Joy. Si Coach kasi marunong mag-match up yan eh. Magaling si Coach magbumasa ng kalaban. Binabasa ko na masama ang nilaro ko. Papasok si Joy. Bernie, may nag-comment dito yung hinahanap mo daw anak na general. Si Tony Valenzuela actually nag-comment. Si Camu daw. Si Canu pala. Kano, yun o. Kano apelyido. Mapua, taga Mapua. Mapua, oo. Malakas yung team nila noon at that time. Yeah. Yung iba hindi ko na naalala. Kasi parati kasi ng talo eh. Ayun ako. Bernie, tinanong din namin to kay Atoy, no? Yung team 9 ng Crispa, isipin mo, 5 ang nag-MVP. Tapos ikaw yung point guard, ikaw yung nagpapatakbo. Gaano ka hirap i-manage yung kung may egos ba noon o sino yung parang pinaka alpha male sa inyo? Wala. Alam ko, equal ang tingin ko sa kanila eh. Kaya naalala ko yung sinabi ni Ato yung interview na the last time, sabi niya. Dalawa kami dito. Dalawa si Abit naman sa dito. Si Pabiosa na sa gitna lang yan. Totoo yan. Totoo talaga yan. Kasi minsan kasi, ang hirap, ang sitwasyon ko mahirap sa kanila. Pwede nila akong pagalitan, pwedeng hindi, ako lang yung sa akin. Kasi team eh. Ano ba naman yan? Pero sabi ko nga, ano kaya ito kung susuluhin ko na lang yung bola? Total ako may hawak ng bola. Pero hindi pwede. Kasi ang goal ko kasi, manalo. Di ba? So, totoo yan. Meron talagang, yung si Philip sa kasi ate, yun ang talaga, partner yun eh. Sa kabila naman si Freddy. Pero ako naman hindi ako nahirapan sa kanila kasi nga, kung ano lang, i-discarte ko. Sabi ko, pare, bigyan mong picks yan kung dito ganyan. Ganun lang ako. Hindi ako namimili. Kasi once na maibibigay ko siyang libre, ibigay ko talaga. Hindi ako nag-hesitate na kung ano mang gagawin doon. Oo. Basta ilaro lang. Oo. Panalo. So parang masabi natin na bagay ka talaga doon na point guard kasi hindi mo kailangan mag-shoot masyado. At tingin mo ba kung ibang point guard ang nakuha ng Crispa noon, yung kailangan din niyang tumira, magiging kasing successful ba? Mukhang mahirap. Mahirap. Kasi, like, nakita ko yung mga PBA player ngayon. Kasi lahat ngayon kasi gumagalaw na eh. Kasi yung mga malalaki, kailangan. Di ba? Marunong ko mag-dribble, goal to goal, lahat ng ganyan. Nung araw kasi, si coach, pag sinabi ni coach na itong gawin mo, may mga role kami na hindi pwede yung ganito, ganyan. So, kailangan sundin. Kung hindi pa pwede, diskarte na namin yun. Gano'n lang ginagawa namin ng araw. Kasi meron naman kung, minsan nga, nangyari pa nga sa akin yun. Sabi niya, ito, tawagin mo yung play na to. Hindi ko tinawag kasi libre na eh. Ano, pinagalitan ko ni coach. Buti na shoot.
Kung hindi na shoot, masyari ka pa. Naku, patay ako. Naku, grabe yun si Baby. Stricto si Baby na magandang pagka-stricto. Kasi naalala ko si Baby, nung nag-reunion kami, retire na kami lahat, no? Kwento ko lang. Nakita kami, reunion kami lahat. Sila, Rudy Distrito nandun. Sabi ni Baby sa akin, alam mo, Bernie, tad ka ng mura ko nung araw. Excuse me, sa word ko, no? Kung bakit nga pala minumura mo ako nung araw, coach? Sabi niya, dahil mahal kita. Ganon ako magmahal ng player. Kasi kung halimbawa hindi na kita sinasabihan ng ganon, maaaring maghanap ka na ng ibang team. Ganon pala yung coach. Salamat ha. Sabi ko sa Ganun pala yun. Ganon Pwede siya. Balikan ko yung Crispa Toyota rivalry. Tinatanong namin to sa lahat na nag-guest namin na Crispa, si Atoy lang naman ng Crispa, no? Yung tatlong taga-Toyota. Ganong ka-intense ang labanan nyo? Kayo ba talaga hindi nagpapansinan? Pag nakita kang taga-Toyota, umiinit ba talaga kaagad yung ulo mo? Mas lalo pag nakita mo, Jaworski at Nice, ako, yari itong dalawa sa akin mamaya. Ganon ba yung labanan? Ito sa laro. Sa laro. To. Sa labas din, kung makita Hindi, talagang kayo. Tapos din. Oh. Ganun din. Talagang nangyari na yung talagang matindi na yung labanan namin eh. Kasi minsan nagumpisa rin sa mga fans. Sa totoo lang. Ito na yung kakansawan ka sa mga fans, gano'n. Tapos siyempre kami naman, hindi rin kami magpapadaig. Kung ano sila, magaling kami. Mas magaling kami sa yung gano'n yung labanan namin. So talagang hanggat umabot pa nga sa di ba, yung nakwento pa nga nila na nakulong kami. Totoo yun. Talagang matinding labanan namin nung araw. Talagang kung pwede lang palitan pa ng mukha eh. Ganun ang Crispa Toyota nung araw. Talagang labanan. Pati naalala ko, ito lang, sa akin ko to napapansin ko eh. Nung araw kasi, off the court, lalabas ka, magdi-disco ka, ganyan, no? Pag pumasok kami sa mga warehouse, ganyan, pag nandun, may mga Toyota player doon, hindi kami tutuloy. Oh, okay. Iiwas na kami. Okay. I think sila rin ganun siguro. Mahirap magsama-sama sa isang lugar. Nagkaroon ng yung hindi ko malaman kung anong sabihin, personala na ba yun, Tapos naalala ko, punta kami Cebu. Eto na, nasa na kami, no? May upuan doon, na ba tawag ng waiting area ba yun? Hati kami, nandun, walang kibuan. Nandun kami. Siyempre, pag sinabi ng flight, ganito, ganyan, for Cebu, ganyan. Kung sino yung unang matayo, tuloy-tuloy na yun. Tayo yung Crispa. Crispa lahat mauna. Okay. Pag tumayo yung Toyota lahat yun. Hindi kami tatayo. Parang Mahirap na. Baka magkatabi-tabi, magkasikuhan pa ng konti, no? Pati sa loob ng eroplano, hati yan. Kung nasa harap sila, nasa likod kami. Unahan. Parang gano'n. Yun lang napapansin ko. Saka hindi ka talaga hindi ka bumili ng Toyota na sasakyan. No. Hindi naman sa kotse yun. Hindi naman siguro. Kasi unang-unang kong kotse nung araw talaga. Kasi nung araw, ang kwento ko sa inyo nung araw kasi sa Crispa, mahirap magkaroon ng kotse. Pag wala kang pangalan. Kaya ako nung nagpangalan ako ng Philippine Youth nung araw, niregaluhan ako ni boss ng kotse. Yun yung sinabi ni Atoy na Corolla na SR pula. Yun. And then, nung pumasok na kami sa pro, sabi, mag-Mitsubishi na tayo lahat. O di, binenta ko yung kotse ko. Ewan ko, hindi ko, ganun lang. Yeah. Pero may Kasi may haka-haka. Sige, Bernie. Tuloy mo. Sige. Sige lang. Hindi, may haka-haka kasi na si Bernie Fabioso raw, kaya raw i-minimize yung depensa ni Jaworski. May style ka raw. Meron kang discarded. Lalabas mo yung paa mo para hindi makalapit si Jawo. Ganyan. Totoo ba yun? Talagang Tinatapakan mo pa daw si Jawo eh. Sobrang laki ng paa yan. Natatapakan ko na yan. Wala na yan, di ba? Hindi. Mahaba istorya niyan. Ayaw ko na kwento. Okay lang. Si Sani kasi nung araw, nirespeto natin yan. Jaworski na yan. Nung araw pa, elementary high school pa ako, Jaworski na, pinapanood ko yan, Meralco pa eh. Si Sani kasi is, hindi ko alam kung madumi ba siya. Basta may style siya na, laki ng paa eh. Pag lumilayab, sasapirin niya, ginaganon pinipitik niya.
Eh, yung time na yun, may game kami na panay ang layup ko, puro bagsak ako. Eh, bata ko, magaling akong tumambling nung araw eh. Gymnastic ako nung araw sa school nung araw eh. Totoo. So, nung nag-time out si baby, nag-time out ng ano, time out, ganito kanya. Nilapitan ako ni Johnny Revilla. Mhm. Ito totoong istorya to. Nako. Ayan, mas makinig si Sunny. Sabi nga ni Florencio, hindi ka makakalimutan ni Jabo. Anyway, so ganon. Sabi ni Revilla sa akin, tirahin mo yan. Laki. Tirahin mo yan, titirahin kita sa ensayo bukas. Sabi sa akin ni Johnny, masasap, natakot ako. Iba talaga si Manong Johnny. Oh. Ay, Oo, kay si natakot Johnny. ako. So, nung nag-game na, merong time na yung pass break. Paglingon ko gano'n, may 7, numero 7. Snake mirahan ko yun, lumuhod. Totoo yan. In fact, meron pa ako sa diaryo yun. Suspindido kami. Sinikog yan, dinibliban ko dito. Yan, lumuhod yan. Tapos, sinap niya ako na. Inapot ko Adam sa apon. Umakting na lang ako, gano'n. Alam mo, sa totoo lang, sumikat ako dun eh. Okay, ha? Dahil parang kita ng tao, ba? Liit-liit, lumalabang kay Jaworski yan. Hindi, totoo yan. Eh, si Sunny, maski manood si Sunny yan, totoo yan. Andyan yan. Andyan yan. Mula noon, nagkaroon na akong, lalo akong tumapang. Kaya sabi ni Coach, baby, minamatch up na ako eh. Sabi niya, Bernie, pag pumasok si Joe, pasok ka. Oh, di ba? Nakakataba rin ng puso, di ba? Sabi ko, gagamit ako, di ba? So, mula doon. So, pinag-aralan ko rin si Sunny. Mula noon, wala na. Pag yung ma-atake si Sunny sa akin, ginaganong-ganong ko lang. Wala na, hindi na niya ako sinasaktan. Wala na. Kasi nagkaroon na. Kasi siguro, alam niya, gumaganti rin pala ito, yung gano'n. Nangyari kay Jojo Lasimosa yan. Naalala ko yan. Yeah, naalala ko yan. Kasi merong laro si Sunny na gano'n eh. Now, kung hindi mo kilala si Sunny, siguro, pasensya ka muna. Talagang gano'n eh. Gano'n naman talagang basketball eh. Pag tinamaan ka, hindi siya nadya, okay lang. Last Bernie, may kinuwento naman si Francis Arnaiz, mayroon din kayong insidente na commissioner's office din kayong dalawa. O, hingin naman natin yung panig mo. Yun. Yung ang panig ko dyan, ganito yan. Naalala ko yun. Ang import namin doon, si Brown. Tuwing nakakuha si Brown ng rebound, binabato sa akin. Pass break. Nakadalawang beses ako kay Francis eh. Eh yung pangalawang beses na layout ko, may foul eh. Naasar ako, naiinis ako. And then, nung pagtingin ko noon, si Kiko, akala ko talaga, sa totoo lang ito, sa sarili ko. Inaabot yung kamay niya, parang naasar ako nito. Ayun, ganun. Yun ang dating ko eh. Kasi bihira yung ganun mangyari eh. First time, gano'n yung ganito, ganyan. Sabi ko, pagtayo ko, dinuraan ko. Sorry dinuraan ko talaga. Okay. Ayun, yung pagdura ko, lumungon ako. Tumalikod ako. Inupakan ako ngayon. Ako, gusto kong balikan. Hindi ko makikita kasi ang dami Estrella. Naku, lakas talaga eh. Gusto kong hinahanap ko si Francis, hindi ko mahanap kasi gusto ko talagang gantihan eh. Hindi ko makikita, blackout eh. Tapos nung bandang huli, sabi niya, Yuko, naku, sinuntok ko ni Abby King. Buti na kayo po ako. Yun yung time na pinainkick ni Distrito, si Abby King. Kagulo na. Kaya. Kasalanan ko yun eh. Kasalanan ko yun. Kasi ano yun eh. Ikinikwento rin si Abby, di ba? Kaya siya napa-reverse dunk dahil kay Bernie. Oo nga, tama. Di ba? Alam mo yun? Hindi kasi si Abby kasi, nung araw kasi, yung style ko ng araw, pag nung rebound yan, huwag mo ibagsak yung bola sa baba. Kasi susuntukin ko pataas yan eh. Para matanggal eh. Eh, nangyari kay Abby, minsan nung nag-rebound siya, pagbaba yung sinuntok, siyempre, nawala yung bola, ganun. So, siyempre, nag-ano lang siguro siya, nag-iingat lang. Ganun lang naman yun. Kaya Kaya napa-reverse may highlight siya o napa-reverse dunk daw siya. Dahil sa'yo. Ba't nawala? Yun. Dayan, may share lang ako na Nawala ako.
Dayan, andyan ka pa rin, andyan ka pa rin. May papakita na sa'yo si Sid ng mga pictures. Ah, Para magbalik tanaw tayo. Ito, may picture. Kita Ano nyo ba ba? yung nangyari Ayan. dito? ano yan? Naalala ko yan. Si Porter yan eh. Yan. Oo. Import Kevin nila Porter. yan. Kevin Porter. Mm. Yes. Nagdribble yan, naagawan ko ng bola yan. Tapos inipit yung paa ko. Inipit ko rin. Tapos ganyan na itsura namin. Ano yun, natamaan kayo sa mukha? Hindi, wala akong tama dyan. Bagsakan lang kami pareho kasi nakaibit na yung paa namin. After Nag-relax nung ka lang, intercept ko. pinanood mo lang siya. Oo. Mukha Tapos nito napawa Agnes. siya. No? Mukha Pero nito tatawa Agnes. si Arnie. Alam ni Arnie kung ano nangyari. Tumatawa. Ano naman itong mga to? Eh kung buhay lang si Arnie, dapat makwento niya yun. Nagawan ko yan, tapos na-foul siya. Tapos nagkaipitan yung paa namin. Kaya ganyan ang itsura ko ngayon. Parang inaasar ko. Ito, meron pa. Screen ba ako? Ayan po yan. Ay, well, Oo, ikita ka namin. ayan. Yan, ang Ayan, classic ayan. matchup. Classic Ayan, matchup hindi ko na yan. maalala yan. Hindi, maraming beses kasi yan. Eh. Maraming beses yan. Palagi yan. Gano'ng kahirap kabantayan ito si Francis pag pag kayong dalawa talaga nasa isolation na? Kunyari, Hindi, unahan ko na yan. Kung pwede, hindi ko patanggapin ng bola. Kasi may buwelo yan eh. Si Francis, pag nakatanggap ng bola yan, pag nakabuwelo yan, iwan ka. Kaya kailangan, di kita managan. Or pag yung halimbawa, may bola na siya, iloload mo na siya ng kanan kasi hindi masyado kumaliwa yan eh. Hindi marunong mag-dribble ng kaliwa ng all the way. Hindi. Yan yung pinag-aralan ko ng mga player nung araw. Hindi tulad ni Mike Bilbao nung araw na, naku, kaliwat kanan, ang hirap agawan. meron pang isa, Lim Engbeng. Paano yun? Paano mo dedepensahan yung Lim Engbeng? Ay, si Bing naman, puro atrasan ka ng atrasan yun, body contact, ganun. Nabanan mo lang, ganun. Pero Sige, mabait Sid. yun si Bing. Yeah. Naging teammate mo rin eventually si Limeng Beng, di ba? 84. Yeah, naging teammate ko siya nung naging coach na si Tommy. Tommy, Manotok. right. Oo. Yeah. Nandiyan ba ako sa screen? Ito. Nasa screen ka pa. Pero Yes, yes, nasa yes. side. Alright. Ito lang. Okay. Nasa side. Ito Ayan naman, hindi ko na alam yan. Anong year ba yan? 1976, Express 76. Week yung pangalan ng magazine, ano? Ito yung kasi Grand Slam year headline, nyo eh. The Great Crispa Charge Grand to the Slam yan. top. Fast break Fabiosa ang tawag sa'yo dito. Fast break Fabiosa on the job. Ayan. Alam mo, Ito ang Chris yung- pa hindi nagsa-champion ng kulay puti yan. Ganon? Na uniforme. Talaga? Pansin ko. Wow. Okay, Kasi- hindi ko rin narinig yan. Hindi ko alam. Hindi ko lang Mas narinig yun, parati pag puti ang namin, parang hindi, parang parating talo eh. Kailangan talaga green. Saka ito kikwento ko sa inyo. Kikwento wala naman tayo. Sige. Nung araw, siyempre opening kami Ganda, bago uniform mo. Pag natalo yan, yung uniforme namin, hindi na namin isusuot yan. Palitan lahat yan. Okay. At saka yung uniform namin nung araw, binibless pa yan. Okay, Oh yeah, totoo yan. Wala narinig yan na. Pero yung Oh. sapatos, pwedeng ulitin o palit din ng sapatos? And then, sapatos kasi nung araw, mayroon talaga kami supply tiga-apat. Tapos yung mga maleta namin, may mga reserba sa loob ng uniform. Kasi ang set namin ng uniform, every game, 2. Pag green, 2. Yung sinuot mo plus yung reserba. And then yung mga medyas, supporter, in case na nakalimutan mo. Pero yung sapatos sa'yo, dala mo rin. Kaya minsan nga may story yan dyan. Gusto ko parati yung supporter ko nung araw, supporter uso, yung uso nung araw yan. Minsan ayaw ko magdala kasi gusto ko mga bago. Meron kaming ball boy, si Polly. Sabi ko, Polly, wala akong supporter. Kakabigay ko nun sa ensayo. Sabi ko, wala. Susubo ko, boss, wala. Ayaw ko bigyan ng supporter. Bago na naman supporter ko. Sa bagay, Chris pa yun eh. Ang daming tela dun sa lugar nila eh. Actually, yung uniform namin, para malaman nyo, puro tela ng Chris pa yan. Sila lang gumawa lahat ng design, lahat ganun. T-shirt yun eh, yung pang t-shirt na uniform, yung 400. Tingnan mo naman tong picture na to. Sa isang cover, Bernie Fabiosa and Karim Abdul-Jabbar. Di ba? Tama naman. First weekly, the peaking of Fabiosa. Hindi ko lang makita kung anong year eh. Alam mo, Ano na yan? Karim 82 dumating si Karim dito, di ba?
sa Pilipinas. Tama ba ako? 81? 81, mga ganun. Oo. Ako, buti pa kayo, naalala nyo eh. Ako, Hindi, hindi pumunta rito kasi hanggang bewang lang ako. dami ko na hindi naalala nung araw. May uniforme rin pala kayong ganito, no, na dilaw. Dilaw. Oo nga, may dilaw din. Kasi Minsan- kami nag-uso nung araw din ng ano, yung... Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, puti, talo. Green, okay lang. So sabi ni boss, puti, saka green yung shirt. Ganon, kami nag-uso noon. Yung ano, tama. Na napansin yung Toyota, naging puti din, pula. Yan, Di ba? parang ganyan. Yan, parang ganyan. Yan, Ganun, ganyan. yung combination. Yan. Naging uso yan eh, yung magkaiba yung Yan, topic. inuso namin yan noon kasi minsan may jinx eh, parang, ba't hindi tayo nananalo dito? Ganyan. Hindi, Yan kahit ang sa ligang story. barangay dati, ganyan eh. Magbibigay lang sila ng shorts tapos reversible na yung sando. O ditipid pa. Mm. Kahit sa ligang Yeah. barangay dati. Actually, Pero nung araw, doon kita meron una talaga nakita, Bernie, nung ano, I think 12 years old ako noon. Dumalaw kayo sa Kapitolyo, may liga kami noon. Kayo yung opening. Kasi si ate, si ate Yeah. ko, konsihal nung time na yun. Or ano, Yeah. dumating ikaw, si Philip, mga ganun. Kayo yung nag-opening sa amin noon, nung ligang yun. Tapos pinanood nyo pa yung game namin. Yung gumawa ko, Siyempre. gumawa ko 20 Tumatakbo siya nun. ng kagawad. Singit ka pa. Naalala ko gumawa ko 20 nung game na yun. Nandun si Bernie Pabiosa. Talagang kailangan sabihin yun eh, no? Oo. Doon naman, Hindi ko na malata sinabi, yung talo edad kami. natin, ha? Hindi ko na sinabi, Malata yung talo. edad natin. Ito, Yeah. naalala nyo. Maganda to. Sweet Lou. Ayan. Si Lumasi. Yun ba to? kasi, Kasi, naalala ko yan kasi akala kasi niya, nasundot na ako niyan eh. Lumampas na ako sa, nung nakaharap ko yan, sinundot ko. Pagkasundot ko, magaling ako nung araw, bumalik eh. Hinabol ko sa likod. Yan yung picture na yan. Nakuha mo ulit. Nakuha mo ulit. kuha ko Sigurado, ba? sasabihin ko nga sana, sa picture na yan, sigurado Sure ako na steal ball. mo yan. Oh, Sure ball agaw yan. Kitang-kita naman, no? Oo. Akala kasi niya, lumampas na ako. Bigla akong bumalik. Lumasi, di ba? Oh, Lumasi. Lumasi Dapat, yan, si Lumasi. dapat pinulot na lang niya, tinira niya, pasok pa sigurado. Ang galing score niyan eh. Kahit Hindi, wala court pa yan yan. Half court pa eh. Half court yun eh. Ang layo pa niyan. Malayo pa nga. Oo, malayo pa yun eh. Sige. Actually, yun na yun. Yun na yun. Ayun na ba yun? May mga nanonood Ay, hindi, ito ngayon. pa pala. May parang, ano to? Naku, Card ba parang ito? artista yung dating eh. Oh. Stahin, ano? Oh. Hindi ko alam kasi nung araw kasi gumagawa kami ng nung araw kasi ang ginagawa ni Danny Floro. Kasi nung araw, di ba, mga fans nagpapapirma. Naabot yung mga notebook, ganyan. Ang ginagawa ni boss, gumagawa ng 1/4. Tapos nandun yung mga mukha namin. Tapos ipirmahan na lang namin. Tapos Tama. Bigay sa nilagay namin yan. Ganon. Ganon ang ginagawa nung araw. Baka siguro yan. Oo. Oo. Okay na. Kasama sa mga nanonood ngayon sa Facebook Live, mabanggit ko lang sa'yo, Bernie, kinakamusta ka? Sabi ni Willie Generalao, kinakamusta ka niya, idol, kamusta ka Sobrang raw? idol ka niya, ni Willie Generalao. Tapos si Ray Lazaro Idol ko yun nanonood din. Sabi ni Ray Lazaro, kita-kita daw sa California, pupunta raw siya dyan. Wow. Pati si Okay, ano, Ray. Alan Kaydik. Tawagan. Alan Kaydik, nanonood din si Alan Kaydik ngayon. Si Coach Oh, Alan. si Coach Alan. Oh. Dating player din ng UE, si Wilber Banyares, kinakamusta ka rin? Yun, Nanonood din. nandito yan. Sa Oh, Amerika. nandiyan pala siya, okay. Nandito siya. Yeah. Maganda kwentuhan natin, ha? Yeah. Oo. Hindi, tsaka madami mga old friends. Ay, si Tony Torrente yan, Gallery Dominic. Corrente Yeah. ba? Ayun, itatanong ko sana ako Kurente yan. Tony Torrente. Oh. Yan yung pag tumitira ng free throw, tumatalon. Oh. Ang ganda ng percentage yan. Kurente, Ang taas oo. ang ano yan. Magaling mag-shoot yan, eh. Oo. Oo. Monitor. Ano talaga siya. So, yun Okay, na naalala ko. nakikita rin natin ng mga ibang players na hindi Ayan. Nick Bulaong, oh. Oo. Nick Bulaong. Kunti nanonood lang din? ang picture ko Ay, ng araw. ito pala. Okay, Nick Bulaong pala to. Yan si Nick Bulaong. Oo. May hina ako sa mga photographer nung araw. Wala ako, konti lang mga action shots ko. Hindi kayo sumushoot eh. Yun lang. Oo nga eh. Gusto Pero nila yung okay lang naman sumushoot ako. eh. Kasi ganito yan eh. Yung pagdadala ko sa Crispa, para nila na akong MVP eh. Maski hindi ako na MVP, kasi sa 5 namin ako lang hindi ng MVP. Kasi hindi naman ako may score. Di ba? Yun lang ang contribution ko sa kanila. Yung itulong ko sa kanila. Especially yung 2 Grand Slam, yan ang hindi ko makalimutan. Di ba? Pero Ganda talaga. Speaking of the Grand Slam, so siyempre ilang years coach nyo si Baby D.
Tapos pumasok si Tommy Manotoc. Kamusta naman yung transition na yun para sa inyong lahat? Especially sa veterans. May nagbago. Kasi nung araw kasi, pareho lang sila magagaling na coach. Si Coach Baby, kasi hindi pa uso yung mga board nung araw sa amin eh. Minsan nga, pag naglalaro ko sa probinsya, kukuha lang ng tansan yun eh. Ginaganon lang sa baba. Ito, ato, dito ka, ganyan. Ganyan lang nung araw kami. Minsan yung kamay, ganyan. Hindi, ano lang, si Baby kasi more on matching up. Saka pinag-aralan ni Baby yung kalaban kung sinong ganyan. So, maghahanap siya ng katapat na players kung sino. Minsan nga, hindi kami pinapapasok ng umpisa eh. May style ni Baby yan. Kunwari, Toyota, sige, second five mo nang ipain natin. Para ang purpose niya, mapapagod yung... Kasi ang Toyota ng araw gumagamit lang ng 10 siyam. Kami lahat nagagamit eh. Yun lang ang advantage namin. So pinapapagod namin sila sa second five na player namin. Tsaka kami pumasok. Fresh na fresh yung first five. Yung kay Tommy naman, maganda naman kay Tommy kasi ang conditioning namin iba. Iba talagang conditioning. Parang ano na talaga, parang NBA style. Sabi niya, Bernie, tumaas ng timbang mo. Kailangan mag-jogging ka bukas. Kasi every practice, every jogging, meron kaming timbangan, no? Tinitimbang kami. So, kailangan mi-maintain mo yun. Oo. Mi-maintain mo yun. Tsaka doon ko yung nakita yung mga trapping. Trapping nung araw, hindi kami nagta-trapping kay Baby. Si Tommy ba yung nauna sa magganyan sa mga PBA coaches? Hindi ko naalala. Basta tinuruan lang kami ng nagta-trap kami, half court, ganyan-ganyan. Doon ko na nakita sa kanya eh. Yeah. Pero as a coach, si Tommy ba kaya nyo lapitan, mag-usap-usap kayo, may suggestions kayo tungkol sa play, kaya? Oo, kaya. Walang problema. Lahat Hindi yan, kayo na-intimidate dahil siyempre anak siya, naging son-in-law siya nung presidente, ganyan. Hindi kayo parang Hindi ganun si coach. Mabait yung si coach. Kasi minsan nga lalapit sa may problema ka. Ano naman coach? Parang malungkot ka. Parang malalim yung isip mo. Yan, ganun siya eh. Magaling siya ng player, mag-handle. Saka si coach kasi, masyado siyang, hindi naman stricto, kundi, inaano kanya, lahat ng player talagang ginaguide niya. Ginaguide niya lahat. Sa weight mo, yung pagkain mo, yung ganito, conditioning mo, lahat. Ganun lang. Naalala ko nga nung araw, nung naging import na namin si Billy Ray Bates eh. Nga, yun ay tatanong ko sana. Yun ay tatanong namin eh. Doon na kami papunta eh. Hindi lang Billy Ray Bates, pero yung iba. Pero sige, Billy Ray Bates muna tayo. Sige. Nung kapanahon na, kasi Manotoc kasi nagkaroon ng connect eh. Diba? Nung kay Billy Ray Bates nung araw, may dumating sa quarters yan. At may dalang Lakers na uniform. Tsaka bola. Bola ng NBA talaga, original. Siyempre, kami naman nung araw kasi, minsan sa quarters masaya naman kami kasi nag-dinner kami ganyan. Minsan natitripping yan eh, yung coach na liftback ni Moon Cruz. Binuhat na, nagulat kami. Umalasa talagang ganyan yung liftback. Lakas nito. Ay, sa trip Sabi niya, malakas lang pala yan ganyan. Doon ko siya nakita nung nag-practice na kami. Grabe. 3 points. Meron siyang minsan 20, walang miss. Sa practice. Talaga. Kaya lang may tripping din yun eh. Magulang yun. Kasi alcoholic yun, di ba? Sorry Totoo naman yun eh. Alcoholic yun. Sabi ni Coach Tommy, alam ko uminom ka, pero pwede boss-bossan mo lang. Basta ang gusto ko lang sa'yo, pag naglaro ka 100%. Ayan, ganyan. Jogging na kami, no? Abay, may dalang juice. Okay. Wait. Inom yan, ganyan. Tapos takbo na naman. Maya naamoy mo, amoy Chico. Piri, you smell. Sabi niya, don't say that to your coach. Hindi alam mo yung ginagawa niya sa juice? Gin pomelo. Gin, nilagay niya. Yung juice. May juice ganun siya, pero malakas talaga. Isipin mo, nagja-jogging kami, si Tito Barela, ang lakas sa, yan, marathoner yan eh. Correct. Suko siya, no?
Suko si Tito Barilo. Yun ang naalala ko Ewan ko kung ano ba yun. Bernie, Si Tito. matanong ko lang din, yung nagpa-practice din ba kayo doon sa Green Valley? May isa kayong lugar doon, yung Green Valley na gym. Nakalaro na ako doon dati, ang tigas ng ring doon Paano nyo na-adjust yung style nyo doon? At sobrang tigas ng ring doon. Matigas at pangit pa ng flooring. Oo. Oo, ang ingay. Yung ba yung Kasi nakatulong sa shooting yung lahat? Nung araw kasi naalala ko sa ito balik tayo kay Coach Baby. Si Coach Baby iba Pag medyo masama ang loob niyan, sabihin niya, wala tayong practice bukas. Ganun lang siya. Tapos pagdating sa practice, shooting na lang kayo dyan. Ganun lang. Pero nung kay Tommy na, iba na talaga. Siyempre, practice lang naman yun Iba lang yun. Iba naman yung Pero nung pagdating ng championship kasi, hindi na kami naging sayo doon sa Green Valley. Doon na talaga kami sa Araneta para ma-feel mo yung haba ng court. Kasi hindi naman pare-pareho ng laki ng court yung sa Green Valley, hindi naman standard yun May ikli lang yun Pero ang tigas talaga ng ring, naalala ko. Matigas Tsaka hindi pa uso nung araw yung may spring. Oo. Yan na. Hindi pa uso nung araw yun Wala pa snapback. Hindi Talaga, pa nung araw yun. Naalala ko kasi Billy Revitz, gusto sirain yung Araneta, hindi niya masira-sira Pagod sa alis, I'm gonna break this one. Ayaw Ang tibay yung sa Araneta Nanonood din si Joey Loizaga ngayon. Ay, Joey, kumusta? Naging kakampi ko yan sa Swift. Oo. Yeah, Diretso na tayo doon sa dulo ng Crispa, 1984. Nag-decide management na i-disband. So sinabi mo kanina malungkot yung time na yon. So ano pa? Detalye mo pa. Ano yung pumasok anong pinag-uusapan nyo? Guys, disband na pala tayo. So paano 'yan? Nang nag-uusap-usap na kayo. Wala, bago kami nag-disband, nag-meeting kami. Kami lahat, kasama si boss. Sinabi ni boss na ganito, ganyan. Hindi ko lang maalala kung bakit. Kung anong rason. Kasi ang nadinig ko, kaya daw kasi ang mangyari kasi noon, pag kami lahat nag-expired kami sabay-sabay. So mabigat masyado sa kanya pag na kami ng kontrata, di ba? So siguro hindi na niya kaya. So nakiusapan si Boss Danny na okay, regalo mo lang sa amin yung All Filipino champion natin. Hindi bali na tayong matalo diyan sa may kung ano pang ibang conference yan. Basta kunin lang natin All Filipino. Yun ang ginawa namin. Tsaka isa pa, para yung sa record namin. Yun. Tsaka malungkot nga Sabi ko, pare, paano tayo nito? Sanay kami ng araw na araw-araw, nagkikita. Right. Malungkot. Yeah. Paano yung naging desisyon na lumipat-lipat sa mga iba-ibang teams? Parang namili ba kayo or parang ano nangyari? Paano kayo sa Shell, yung iba sa Manila Beer? Paano nangyari yung transition? Hindi ako sure pero narinig ko lang na ayaw yata ni Coach Tommy na magiging solid sa franchise. Parang franchise kasi parang kunin yata yung buong Crispa ng isang team, gano'n, isang management. Ayaw niya. Gusto ni Coach maging balanse. Kaya yung time napunta ako, si Philip, by Cristobal. Tama. Plus si Bogs, si Bogs naman, hindi na siya Crispa at that time. Nagsama kayo ulit doon. Kasama kami ulit doon. Tapos plus ng mga rookie, si Leo Austria, si Coach Leo nandun. Rookie siya at that time. Tapos yung sa kabila naman, sa Manila Beer, Atoy, Philip, Mon Cruz, Villamin niya. Villamin, tama. Tapos with mga Toyota team din, halo-halo. Kaya yun ang nangyari sa amin. Kaya napunta kami ng Shell. Kami ni Philip, kami ni Bog, si Boy Cristobal, sila Leo. Pero okay lang kasi alam mo, as a new team, nakapasok kami ng championship All Filipino, kalaban naming British. Ang lakas nun. Pero hindi naman talaga kami mananalo. Mas sinong gawin nun. Kalakasan ni Brown. Nako, Diyos ko po. Yun, isa pa yun. Ricardo Brown. Kamusta naman yung matchup with Ricardo Brown? Siyempre, medyo veteranong. Ako talaga. Kasikatan. Nung kay Coach Manoto, tinatry talaga niya kung i-match up kay Ricardo Brown. Hindi ko kaya Ginagawa ko sintahan Kaya minsan yan, sinasaktan ko Hindi, totoo lang. Pag kumakat yan, binuballjack ko yan Outs ng outs
Andiyan pa naman si Ricardo, minsan nagtatawagan kami yan. Anyway, ganun. Oo nga, sa'yo malapit sa'yo dyan. So, nakita niya, pag si Mike Cristobal ang lumidepensa kay Ricardo, I mean, imbis na umiscore ng 20, na-minimize yung yung scoring niya. Kasi malaki si Cristobal kasi sa akin eh. So, every time, kalaban namin ng Great Taste, mas una si Bay. Kasi, usapan namin sa Crispa, ganito yan. Kaming lahat ng first 5, hindi naman kami pwedeng hindi first 5. First 5 pa rin, pero limit ng time namin. Like ako, 10 minutes, 8 lang ako. Sobra, bahala na si coach. Ato'y ganun eh. Kami lahat, kaming first 5. Tigo-8 lang kami per quarter. Ganun ang namin ng araw. Pero yung 8 quarter na yun, kailangan 100% ka. Mahala na. Basta pakita mo, lahat-lahat. Maganda kasi yun, nag-akyata din yung mga taga-Upcore, ang dami yun ng kapalitan nun eh. Ikaw, Mon Cruz ang kapalitan mo. Tapos Bay Cristobal ang pumapalit kay Atoy ko. Tapos may Padim Israel pa, may Yoyoy Villamin pa. Parang distrito pa, umabot pa yata sa distrito nun eh. Willie Pearson. Tsaka may tiwala kami sa kanila, yung mga batang yun. May tiwala kami sa kanila. Kasi may laro talaga sila. Kasi ang plano namin nung araw kasi, siyempre may mga edad na kami. Paikot lang yung basketball eh. Pag nag-retire ka na, ito na naman sila. Para nung araw, naalala nyo, La Papa, Cats, ganyan. Tapos ba ng Crispa, kumuha nag-iwan si Baby ng 4 o 5. Dinagdagan ni Atoy, Carbajal, Cesar, yung nga ganon. Ganon ang rotation eh, sa Crispa nung araw. So, okay naman. Maganda, masarap kasama yung mga batang yun. Walang reklamo, wala lahat. Ensayo lang. Grabe yung lalim ng Crispa. Kung isipin mo ngayon kung gaano katindi yung team na yun. Nung pumasok sila, grabe yung kasi, lalim yun. 81, sabay-sabay yun, no? Tinatrato kasi namin sila na talagang normal lang. Hindi kami superstar. Kayo lang nag-iisip yan. Basta team tayo, ganoon lang kami. Pag nasa loob kayo, di trabaho kayo. Ganoon. Ganoon ang team namin ng araw. May kunting mga alitan, pero wala naman yun. Kasama naman yun sa team. Laro. Ganoon lang. Pero grabe yung Crispa Toyota, no? Grabe. Grabe talaga yun. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa. Alam mo ngayon, wala na yatang hindi ko tatapat. makakalimutan yan. Hindi ko makakalimutan. Pati yung mga 40 years old pataas, yung talagang mahilig na mahilig, nandyan pa rin sila. Maski dito, minsan kasi nanonood ako ng mga basketball dito eh. Although hindi na ako kilala sa mukha. Tapos nandun lang ako sa gilid-gilid. Yung pamangkin ko kasi si Anthony, sabi niya, uncle ko si Bernie Pugyusa. Doon ako makikilala nila. Pero hindi lang makikilala sa mukha. Kasi hindi na ako nagpapakilala. Nung 1979, may pumasok na bagito naman sa Toyota. Yun nga, nabanggit natin kanina si Arnie Tuadles. Cebuano rin yun. May mga banggaan din kayong, mga insidente rin kayong dalawa ni RD pag nagbabantayan din kayo. Physical din yun eh. Lahat yun, physical. Kami Lamon. Hernandez, pisikalan. Nung araw naman kasi yun ang laro namin eh. At saka yun ang hinahanap ng mga Pinoy na laro ng araw. Diba? Pati yung fans na involved na. Actually, ang fans namin nung araw, naalala mo yung Lasal Ateneo, parang ganun eh. Pag Lasal ka lang. Pag Ateneo ka lang. Ganun parang mas malala yung Crispa Toyota nung araw kasi may Metrocom pang pumapasok sa eksena. Ay ako ikwento sa inyo, mahaba pa eh. Nakita ko talaga yun. Dinaanan na ni Arnaiz yun eh. May mga photos Nakita ko yun na from the doon kayo start. sa presinto lahat. Nag-umpisa kay Jaworski, saka Franco yun eh, pero ayaw na ikwento. Bernie, yung 83 team nyo, actually para sa akin, yun yung pinakamalakas na team in the PBA history. Tingin ko rin. Nag-Grand Slam kayo, tapos 21 straight. May kunento si paring Willie Generalaw nung nag-guest siya eh. Nung nakita kayo ng Gilbis din sa championship ng All Filipino yata, best of 5, sinabi mo raw sa kanya, ewan ko malala mo to, pero sinabi mo raw sa kanya bago mag-start yung series, Bay, pasensya na, kailangan namin kayo ma-sweep kasi nakabook na yung flight namin to the US. Totoo yan. Totoo yan. Okay, so confirm yun. Totoo yan, Willie. Thank you. Remind mo ako niyan. Really, tawa kami ng tawa kasi isipin mo, ganun kayo kalakas. Kasi yung team namin, pag once na pumasok na kami ng championship, ready na yan. Sinasabi ni Danny Floro kaagad yan, boss namin.
handa niyo yung passport niyo. Automatic yan. Mamimili lang kami kung saan. Kung gusto niyo Amerika, yung Hong Kong, kung saan-saan. Mas gusto na may Amerika eh. So, yun na yun. Automatic yun. Kasi, saka malaki bonus eh. Hindi pwedeng sweep, hindi sweep eh. Kailangan diretso. Naalala nyo nung araw? Masama loob niya pero talagang ganun daw Nag-sweep talaga kayo Ganun daw kayo kakampante na masisweep nyo sila, na binook nyo na yung flight nyo after yung game 3 kaagad. Kalakasan talaga ng team namin. Ako, I'm sorry. Grabe talaga yun. Maski bitawan mo yung lima naming bago, naku, Diyos ko po. Kumpleto rin sila. Grabe, no? Yoyoy, Cristobal, nako. Maganda yung team namin noong 83. Pero eventually, Bernie, nung after mo ng Shell, nakita ulit kayo ni Baby Dalupan, this time sa Great Taste naman. Yun yung na-pull off din yung trade ni Alan Kaidik eh. Nahila niya kayo galing sa Shell para madala dun sa Great Taste. Kasama niyo pa yung Alan Kaidik. So, kamusta naman yung reunion nyo after 3 years na hindi kayo nagkasama ni Coach Baby? Eto na naman kayo sa Great Taste. Okay lang naman. Si Coach naman, yung sobra kasi tiwala sa amin yun eh. Kaya siguro kinuha kami. Kasi gusto talaga niya yung mahilig si Coach kasi sa malakas na team eh. Malakas na player eh. So, yung time yung kinuha kami. Kasi, di ba sabi ko sa inyo kanina, magaling siya kumuha ng player ng positioning eh. Meron kang Atletico, meron kang Quadles, di ba? Meron kang Philip Cesar, meron ka pang shooter na Ricardo Duran. Paano mga matatalunin yun? Di ba? Ang lakas noon. Dumating pa yung Kaidik. Isali doon kasi ako naman, taga-pasa lang naman, depensa lang naman ng dating. Pero lakas na nung Great Taste no, 87, nandun pa si Kaidik noon. Yun nga wala na si Victorino. Saka yung naalala ko nga, yung binanggit niya ni Alan, sabi niya, talagang lahat ng suporta binibigay namin ni Alan. Para lang maging siya. Mag-rookie siya. Ang galing ni Philip magbigay ng bola kay Alan at that time. Galing ni Philip. Isang ganun lang. Backs up. Ayun na si Alan. Score na. Ang ganda ng kamay ni Alan. Quick release pa yun. Di ba? Oo. Pero yung nasa Great Taste ka na, ito naalala ko dahil napanood ko sa TV to. Di ba yun yung na-injure yung balikat mo? When you were in Great Taste. Yeah. Yung sa TV, di ba, yung trainer parang binabalik yung ano. Ano nangyari doon? Alam ko si Ginebra kalaban yun noon eh. Yan ang naalala ko. Ginebra. Diba? Ganito yan. Ang ganda kasi uso na nga rin, player of the game, ganyan. Ang ganda na nilaro ko. Ilang seconds yun. Okay. Nandito ako sa kabilang side. Hindi ako makatira, inikot ako sa bila. Nandun nakaabang si Gonzalo, saka si Chito Lizaga. Ipa-drive ako. Nakasarang ganun. Sinuwag ko. Biglang umalis. Nasa area akong ganun. Binitawan ko, ang bagsak ng pa-slide. Wala eh. Dumikit yung shoulder ko. Lumabas yung... Akala ko kasi itong butong, arm ko, yung pala yung collarbone na natanggal. Right. So yun, sabi ko, wow. Pero at that time, paritero na rin ako at that time kasi siguro mga 35, 36 na ako. Then nag-recover ako. Eto, nung naka-recover na ako, nag-try out kay Coach Sunny. Okay. Ginebra. Okay. Kami dalawa ni Bong Alvarez. Okay na sana eh. Nakausap niya, Coach. Sabi ko sa kanya, Coach, hindi ko gano'n pera. Gusto kong bumalik kasi kaya ko pa eh. Gusto ko lang ipakita ulit yung laro. Tulong sa team. Sabi, pag-meetingan namin, sabi nga. Pero may nangyaring hindi maganda. Huwag na natin magkwento yan. Okay lang. So, sa kagustuhan ko, ito naman si Coach Baby, ewan ko kung tama ba yung sinasabi ko. Si Coach Baby, nagiging coach ng Pure Foods. ng Pure Foods. Naalala niyo? Tumawag sa akin, sabi niya, condition ka ba? Sabi ko, coach, tumatakbo ako, ganito, ganyan. Nag-iinsay-insay sa labas. Sige, sipot ka bukas, ensayo ka sa Pure Foods. Kaya yun, pinapirma ako 1 year. Pero ang masama rin ang nangyari kasi hindi naman ako masyadong ginagamit din. Kasi okay lang yun kasi kalaban mo, andun yung mga batang player na kasi. Alam mo naman. Okay lang yun. Hanggang nung time na yun, si Coach nag-resign.
alis din ako. Gusto ko pa maglaro. Si Al Solis, kaibigan ko yun eh. Sabi niya, gusto mo mag-ensayo sa Swift? Sama ka sa akin, ensayo lang tayo. So nakikiusap ko kayo yun. Kay Coach Ying. Sabi ko, Coach, baka pwedeng ganito, ganito. Hanggang binigyan lang ko ng yatang kalahating, half of the year pinalaro kami. Kaya lang hindi kami nag-champion eh. Yung nandun ako, hindi kami naka-champion. Yeah. Yung team na talagang, maski hindi nyo ako tatanungin, sabihin ko na sa inyo, ako winner ako eh. Dalawa lang team dyan na hindi ako nag-champion. Nung naglaro ako, Swift at saka Shell. Yan lang. Wala na. Pure Foods, champion kami. Crispa, Great Taste, champion kami. Yun ang doon. Yeah. Haba rin, 17 years. Tama, 17 years. 17 years nga. Tama. Tinitignan ko nga yung career highlights. Yung career. Tinitignan ko yung career highlights mo rito, Bernie, nung 25, one of the 25 greatest players, obviously. Naka 5,000 points, more than 2,000 assists, more than 1,000 steals, top 25 sa average assist lifetime sa PBA, top 25. Top 25 lifetime sa free throw percentage. Tapos ilang beses ka na rin nag-champion ka rin na for assists. And 7 times steals champion, nabanggit mo nga kanina. So ang haba rin ng career ng pinanggalingan ng isang Pero hindi, scorer. once lang ako naglaro ng parang tawag nun, Mythical 5, parang gano'n. Ano ba yun? 84. 1984 yun. Yun lang, isa lang. Isang beses lang naalala ko. Then after that, second team pa yun hindi pa yung talagang... Right. Pero hindi ko naman iniisip kasi nung araw yun kasi tuwan-tuwa na ako sa nangyari sa buhay ko. Tama. Diba? Ganun lang laro ko eh. Wala na ako ibang ipa-prove lang na Kung nagsasapang lang ako nung araw, di MVP din siguro ako. Bernie, towards the end, yung padulo na, yung career mo, nasa Great Taste ka nga, diba, injury yung shoulder. May nangyari na bumalik ka sa PABL o PABL sandali. Yeah. Siyempre, Tama. for you bilang veteran superstar ng PBA, anong klaseng experience yung para sa'yo? Wala, hindi ko naman kinahiya yun kasi kaya lang naman na tayo yun kasi kagustuhan ni Danny Floro. Sabi niya, sige, para makarecover ka rin, total, mayroon akong PBL team, maglaro ko muna doon. Pero hindi ako tumagal kasi kinuha ako uli ng Great Taste. Tama. From there, wala na. Hindi na rin ako okay lang. Kasi gusto kong talagang maglaro pa eh. Kasi alam ko meron pa eh. In fact, nung naglaro kay Yeng, pwede ko bang sabayan si Nakunod sa malangin ng kaluluwa ni Rick? Mabilis yan. Kayang-kaya ko pa that time. Kasi parati ka pinagtapatan sa practice. Kaya ka pa, speed niya lahat, gano'n. Lateral lahat, kaya ko pa eh. Kaya lang talagang gano'n. Gano'n lang talagang buhay ng basketball player. Diba? Nanonood ka pa rin ba ng Tapos na PBA ngayon? Bernie? Nanonood ka pa rin ba? Sinusubaybayin mo pa rin ang PBA ngayon? Ay, I'm sorry. Mula nung na-American na ako, maski na nga dito, hindi na ako nunod ng basketball. Parang sabi nga ni Francis tapos na eh. Ako ganun na rin. Kasi usual kasi may nagtatanong kung sinong player ngayon yung parang nakikita mo sarili mo. Pero Hindi, meron naalala yung mga James Yap. Of course, yung ilang MVP na yun, 6 na yata MVP ni Kabayan, si Pahardo, di ba? Lumar, pero sa mga naiwanan mong players nung bago umalis, sino nakita mong sunod na Bernie Fabiosa? Hindi ko alam. Kasi magagaling na mga player ngayon eh. Yung Marte Saldana, nung pumasok, marami nagsabi, baka parang Bernie Fabiosa maglaro itong Marte Saldana. Pero yun nga lang, tumitira sa labas. Hindi, magaling yan. Magaling mag-shoot ng 3 points yun. Si Marte, magaling maglaro si Marte. Kaya lang, hindi lang tumagal. Ewan ko, medyo, alam mo naman kasi, ganun lang basketball. Ako, salamat ako. Umabot pa ako ng 17 years. Diba? Kung hindi nga ako talaga nasira sa Grites, maaaring maglaro pa ako ng hanggang kaya ko eh. Higita mo pa yung Jaworski. So naapektuhan, yung injury na yun, naapektuhan ka talaga yung wala na. Mo yun. Wala na. Kasi nung naglaro, naalala ko minsan, kalaban namin ng kalaban namin Ginebra eh. Tiro pulse ako eh. Nang pag ganun ko, nag-switch si Philip ang
sumalubong, umiwas si Philip. Kasi alam niya, balikat ko eh. Oo. Yo, gano'n. Parang, wow. Gano'n ka solid yung Kailan samahan nyo ngayon? Hanggang ngayon, ha? Yung mga Crispa, pag nagsasama-sama kayo, nasa iba-ibang lugar na kayo, nag-uusap-usap pa rin ba kayo nila Atoy, nila Freddy, nila Philip? Kahit si Abet, di ba? Kakagaling lang yata sa pangalawang stroke yata. Nag-uusap-usap pa ba kayo ngayon? Ganito, may paraan na kayo, may Zoom na ngayon eh. Pwede na kayo magkwentuhan na ganito eh. Minsan si Philip, minsan kasi si Philip pupunta rito, nagkikita kami. Si Atoy naman, minsan nag-messenger, gano'n. Si Abet naman, nagtatawagan kami, gano'n. Okay naman. Pero hindi kami masyadong nagkakausap ni Freddy Balde. Ayun. Pero wag niyo na akong tanungin kung sino yung pinaka-best na first five ko. Yun na, doon Tanungin kami niyo ako. pupunta eh. Yun na yun eh, no? Na kayo. Yo, Doon na nasabi kami mo na. pupunta eh. Para hindi ko na ipagpalit. Oo. Yung Sila pa rin. Crispa Yun na yun, talaga. Yung lima. Yes. Yung lima namin, wala na. So teka, sino yun? Pwede ba? Cesar, Gidaben. Ko, Gidaben, Mhm. Ubalde. O sino yung panlima? Ako. Mambira eh. Alisin mo ba ako? Yun ang best five ko. Tama, tama. Ako. Isipin mo naman pare, 2 Grand Slam. Ikaw naman. Oo nga. Oh. Hindi, pero Bernie, isa Ipagpalit sa mga nickname mo, si TJ ka eh. Tough job. Ang Top dami. job. Oh, no, pero Mga yung araw, top ang dami. job na yun, marami Yung nagsasabi top na, job. Yung Oh, top yun. job. Anong yan. kwento Alam mo doon sa sino top yan? job? Sino yung top job? Si Waki. Si Waki ba yan? Waki pala yun, okay. Yun yung Waki pala yan. usapan eh. Meron pang minsan tawag, Spitfire. Yun, Spitfire na rin yun. Correct. Oh. Correct. Spitfire, wala nang fire, spit na lang. Spit na lang. Meron pang tawag, The Fabulous. Marami na eh. Pero Pero tumagal sa akin yung kung top job. tutuusin talaga, tough job talaga dahil yung job mo, bantayan yung pinakamagaling na gwardiya ng kalaban palagi. Tough job talaga yun. Siguro nga, Kasi ako naman kung, ewan ko, hindi ko rin ma-imagine sarili ko. Minsan pinapanood ko yung mga replay namin, sabi ko, parang hindi ako, ayaw ko maniwala eh, nung ngayon na ako. Sabi ko, wow, ganun pala ako maglaro nung araw. Yung ganun. Pero Wala yun, ako. guys, yung mga fans natin sa Facebook ngayon, talagang ayaw magpaawat eh. Sino yung mga hindi Crispa na best five na nakita mo maglaro? may ganun pa na tanong eh. Hindi Crispa, sino mga pinakamagaling na nakita mo na hindi mo naging kakampi sa Crispa? Okay, basta ang idol ko si Danny Florencio. Okay, Anyway, okay, ang given. ano ko talaga, mahirap eh. Mamaya magalit yung iba eh. Okay lang yan. Okay na yan. Basta Florencio na yung isa. Florencio, Kumu apat pa. Sabihin na, kumu si kasi ganyan, magkagalit nung araw, hindi sinama. Ayaw ko nang ganon. Ito lang talaga, hindi naman ako yung totoo lang naman yung akin. Ako gusto ko Simon. Kasi Simon Fernandez, nung sa probinsya pa kami, Fernandez na sa amin yan eh. Doon ako nakakita ng player na magaling mag-dribble kaliwat kanan. Tsaka malaki. Kasi 6'4". na big boy pa. Oo. Tapos sa point guard, ang dami. Pero pinaka-idol talaga, sino? Johnny Abarrientos. Johnny Abarrientos. Doon ko nakita sa kanya Patutuwa yun. wow, ang galing. Patutuwa si Crossover. Johnny. Well, yun yung lumamang Hindi, sa'yo sa walang steals yun lumang. eh. Yan ang may hawak ng steals, all-time steals ngayon. Siya Sino yung dalawa ni Mon nag-overtake. Fernandez, number 3 ka. Okay. Ang galing niya. Na-idolize ko sa atin yan nung nag-pro na. Kasi ang galing, liit lahat. Wala eh. Tapos pumufloat pa sa air. Ang galing. Danny. Tapos, Dalawa na lang. dalawa kong pare ko, sali pala. Sino pa ba? May point guard na ba ako? Yes. Yun nga, si Johnny. Hindi, marami ka rin naging kakampi. Yan sila, Ito kasi sinali ko na, hinahalo-halo. Akala ko nung araw. Hinalo ko tuloy si Johnny. Okay lang. Anytime. Basta sa career mo. Ako walang keme, Ako.
in fairness, no, i-off guard ko si Francis. Hindi ko sinasabi na Toyota, whatever, ano. Play as a player, eh. Yung pinag-usapan natin, player. Yes. Tama. O meron kang Fernandez, Barrientos, meron kang Florencio, meron kang maliliit yan, pero fighter yan. Nice. Oh, 3 Toyota kaagad yun, ha? Oh. Isa pa. Tapos kukunin ko yung Adornado. Hmm. Yung kalakasan ni Bogs, ha. Oo. Oo. Huwag mo na ikumparahin si Bogs. Alan Kedig is Alan Kedig sa ngayon. Kasi panapanahon niya, di ba? That's right. Yan ang ano ko. Maliliit yan, puro fighter yan. Lahat yan, tumatakbo yan, disco. Sino ba makakabigil ni Francis pag naunahan ka na niyan? Malakas yun. Meron pang style na napaloop ng ganun ako. Di ba? Oh, Hindi kahit ko malayo, sinasabi na, finger roll, hindi ko sinasabi ganun, na ganito, ganyan din. Si Francis, ano yan, mabait yan. Yan ang player ng Toyota na walang problema. Wala. Nako. Pag binunggo mo yan, okay lang, ganun lang. Wala. Hindi nag-retaliate na babalikan ka. Hindi. Yun lang time sa amin nung nangyari sa amin. Kasalanan ko. Nangyari eh. Kasi inasar ko eh. Ganun araw kasama yung alaskahan. Bernie, kung may maipapayo ka ngayon sa mga gustong maging PBA player, maliit din, katulad mo na gustong magkaroon ng karir sa basketball, anong maipapayo mo sa kanila? Mas lalo yung mga taga-probinsyang bata ngayon na nanonood sa atin. Kailangan makinig ka sa coach. Kailangan mayroon kang determinasyon sa sarili mo. Condition, kailangan yan. Kasi ito lang sa totoo, sabihin ko sa inyo, nung araw kasi ang mga player nung araw, iba sa ngayon. Nung araw, mayroong halong meron may mga bisyo. Kumbaga. Oo nga. Alisin mo na yan. Di ba? Ang mga new generation yun, iba na. Lalo na ngayon, advantage sa kanila kasi tinuturuan sila. Kami nung araw kasi, hindi kami tinuturuan. Kung ano lang yung natutunan namin sa sarili namin, yun na yun. Di ba? Ngayon, pinag-aaralan. Sabi ko sa kanila, kung sino bang maging coach mo, makinig ka. Ilaro mo yung laro mo. Di ba? Kailangan magkakaroon ka ng kumpiyansa. Kasi minsan yung ibang player dyan, hindi mo napansin, mayroong ibang player magaling sa labas. Pagdating sa areneta, pangit ang laro. Parang naiilang. Mayroong ganun player eh. Maraming ganun na player. Magagaling lang sa college day noong araw. Pagdating sa pro, nagbabago ang laro. So, mahirap din. Ganun lang ang ano. Saya natin ha. Ang dami na Ang saya, grabe. Grabe nga eh. So, saka very active yung Facebook comments. Ang dami nagko-comments. Marami gusto magpabati sa'yo. Pwedeng basahin mo na lang mamaya. Oo. Ang dami nga actually. Nakalaro raw nung isa yung pamangkin mo. Diba? Tapos may dito nagsasabi, they're watching from Sierra Vista, Arizona. Buong pamilya raw nila Eileen Johnson nanonood. Nako, mga ano yan. Kahit pa paano, wala na tayo sa basketball. Lahat naman kami, meron pa rin mga fans sumusunod. Of course. Like sa, merong group kasi dyan na mga diehard Crispa talaga sila. Meron sila sa Facebook eh. I know, alam nyo yan. Pati Toyota, may ganun din. Hindi natin sila masisisi, di ba? Dahil yan ang gusto nila eh. Minsan nga, ito niluloko ko yung mga tao dito. Minsan sa mga parties, ganyan. Toyota kami. Tapos binibiro ko. Sabi ko, teka, sandali. Di ba Toyota fan ka? Yes, sir. Ikaw ba'y nakamayan mo mamaski? Kamayan mo lang si Jaworski. Hindi, sir. Ba't ka nag-Toyota? Binibiro ko. May isa daw dito, may isang nakikinood daw sa isang Facebook ng account ng kaibigan niya. Baka kilala mo ito, Bernie, Francois Weiss. Nakikinood yes. Yung import? Nag-message sa akin, Alam mo si I'm watching Bernie daw. Hindi ko, nakampi ko yan noong naglaro kami doon sa For the Love of Mike. Naalala niyo yun? Kay Mike Bilbao. Mike Bilbao. For the Love of Mike. For the Love of Mike. Kasi nilaban yung Philippine team na NCC at saka yung kami. Sinali na lang ako, si Philip, si Ate that time kasi hindi na pwede maglaro si Mariano, sila ganito. Pero si Sunny yata hindi naglaro, si Francis naglaro, si Mo naglaro.
Tapos si Francois ang dinagdag sa team namin. Tapos sila Tama. Dennis Yun yung year Steele, kasi import yung sa gano'n, rito. sila Alan Kaidek. Yeah. Ayun, nakikinood po siya ngayon. Nakikinood. Tinatanong niya kailan daw siya. Sandali, pero hindi, ito kailangan natin itanong ito eh. Kasi pinaalala ni Mr. Rufy Ignacio to. Kailangan lang namin yung opinion mo sa pagsabi ni Atoy na average Ito na player tayo. lang si Sonny Jaworski. Anong masasabi mo doon sa na average, parang normal player lang si Sonny Jaworski? Anong thoughts mo doon? Hindi ko naman kinakapan si Atoy. Ba't ko kakampihan niya? Si Sonny Jaworski yan. Hindi mo pwedeng Jaworski yan. Lahat ng departamento sa kanya. Sino ba naman makakabura niya? Sabi ko sa inyo, probinsya pa ko, Jaworski na yan eh. Si Sonny, lahat. Lahat ng nagagawa niya. Hindi ko malaman kung anong ibabansag ko sa kanya eh. Di ba? Alam nga sabihin ko sa kanya, wala yan, maninipa yan. Hindi yun eh. Hindi ganun yun. Tulad ng sinabi siguro ni Francis, napanood ko ni Francis, sinabi niya, hindi ako Mr. Clutch. Si Jaworski ang Mr. Clutch. Pero sa akin naman, hindi naman Mr. Clutch. Basta sabi ko lang kay Sonny is parang overall player siya. Attitude, pati yung yung style niya, gano'n. Eh kung hindi mo si Sonny kilala talaga, wala ka. Kasi gano'n na siya eh. May isa pa daw humahabol na nanonood. Baka pwede rin natin batiin. Dating Rookie of the Year naman sa PBA, si Mr. Hill Cortez. Pinapanood ka ngayon. Hill, Coach musta? Hill, si Coach Hill. Oh. Coach Hill. Magaling din yan. Oo. Naku, yan. Dating naglaro sa Pilman Bank and then kinuha ng Toyota. Nag-ano rin yan sa Hill. Nag-Philippine team din yan. Yeah. So, ang daming nanonood ng mga dating mga manlalaro din. At marami ka nagsasabi, ito na daw ang pinaka-okay na episode natin. Ano ang pinakamaganda? Oo. Ito daw Yung gusto pinaka-maganda. nyo. Maraming salamat. Maraming salamat. Pwede Gusto nung niyo, natapos 24 yung hours, basketball, o yung natapos yung basketball playing career mo, hindi mo rin naman naiwanan agad ang basketball right away dahil nag-coaching ka rin, di ba, for a while? Nag-coach ako Diba? ng Naging coach ka PBL. rin. Nag-coach That's right. ako ng PBL. Pero NBA rin, di ba? NBA rin, di ba? hindi ako nag-MBA, hindi. Hindi ka na umabot sa Tama naman. yung sinabi ni Willie nung nag-retire ako, papitek-petek, kinuha niya akong assistant coach sa casino, rubbing alcohol. Kasi na. Yung Mama's Lab. Tapos, and then after that, nung nagiging kasama ko na si Jinggoy at that time, nagkaroon kami ng team, San Juan. Okay. So, nagiging assistant coach ako ni Philip. Yeah. And then, yung kaibigan ni Jinggoy gumawa ng team sa PBL. Yung parang bingo, basta something gano'n eh. Bingo Bonanza. Bonanza, yun. Bingo Bonanza. Sandali lang, hindi. Kasi, paano ka naman mag-ano doon? Wala akong player eh. Lahat ng mga galing na player, nandun na sa Chowking, ganito, ganyan. Wilcoat, nandun na lahat. Yeah. Naalala ko that time si Sam Willim, nandun pa active siya sa Wilcoat at that time. One of the, siya yung, hindi Assistance. ko alam mo, advisor ba siya? O, Yeah. Uy, nawala. Naputol. Hintayin natin makabalik. Pero galing guys, ha? Yun. Ayan na. Yan na. Ayan na. Wala lang yung video Okay na, sandali. bumalik na. Okay. Bingo Filipino, hindi Bingo Bonanza. Bingo Filipino. You're right. Pero, di ba, Teka, kakatawa yung Bernie. ibang mga tanong, nakakatawa yung ibang mga tanong dito eh. Ano daw, saan mo daw mas gusto, Bernie, pumunta sa where else ba o sa Faces? Ganun yung mga tanong ng mga Ay, fans. teka. Naka-mute Walang siya. audio. Bernie, wala kang audio ngayon, ha? Nawala audio mo. Di ko alam kung sa device mo yun or anything. Sa device nyo. Wala kang Wala boses. Wala eh. Hello. Ayan. Hindi, yan, nakamute ngayon. Nakamute ngayon. Mute niya. Ay, unmute ko. Unmute mo kasi. Ayan, ikaw. Oh, you can unmute it. Ayaw eh. Yan, Ayan. okay na. Ayan. Ay, wala na Okay ba? na ba? Wala pa rin eh. Wala pa rin audio eh. Nawala yung audio. Sayang. Wala, sayang. yan. Ayan. Okay na. Yun. Okay na. Okay na. Okay. Ano yung tanong, Charlie? Ano yung tanong?
Yung tanong daw, saan mas gusto Disco. ni Bernie? Faces or where else daw? Or Stargazer? Uy, Stargazer. Saan ba yung mga favorite na? Alala ko Stargazer. Hindi nung una, where else? Kasi Where else? panahon nga, tapos yung Stargazer, ano na yun eh, mas masarap 80s. tumambay sa Faces nung araw. Oo. Marami. Oo. Wacky Trillo yan eh. Oh, pati si Coach Norman Marami Black doon, marami. pupunta sa Faces eh. Ah. Norman Black, Wacky Trillo. Actually, pati sa Stargazer, di ba? Yun daw favorite hangout ni Norman Black nun eh, nung import No, I siya. remember. I'm sorry. Meron ako kwento sa inyo. Ah. Yung binanggit ni Francis na minsan nagkita na kami, Bernie. Doon kami nagkita sa Faces. Ah. Francis, na-recall ko eh. Kasi nung pumasok ko sa sa Faces at that time, kilala na ako ng mga gwardiya, ganyan. May lumapit sa table ko, sir, may nag-uwi ng drink sa'yo. Sabi ko, sino? Ayun, sa bar, nakaupo. Si Francis yun. Francis Hernandez. Naalala ko. Yeah. Grabe. Ganda na nakwentuhan natin dito. Pero again, baka hindi pa ako naghahaponan tong si Mr. Fabiosa. So, we have to let you go already dito. Marami rin nagko-comment. So, Bernie, tignan mo na lang mamaya yung mga comments. Sagutin mo na lang isa-isa. Maraming nga nagtatanong dito. Charlie, take us home. That's right. Yun na nga. So, we've heard the stories from the Spitfire, di ba? Naku, Mr. fire na lang. Tough Job. Sultan of Swipe, ha? Sa nicknames pa, ang dami eh. Sikat na agad sa nicknames pa lang. The pride of Tagbilaran Bohol na naging superstar sa PBA, naging one of the PBA's 25 Thank greatest you. players, Crispa legend, Bernie Fabiosa. Maraming salamat sa iyong Thank you. pagdalo Teka rito muna, sa aming papatiin niyo kwentuhan. muna ako. Hindi pa Yes, ako of bumati. course, Sige, of course. sige, go. Let's go. Yeah, bate. Now is the time. Now is the time. Okay, time. binabati ko yung anak ko, si BJ, nasa Mandaluyong. Mandaluyong siya. Yung mga anak din niya, mga apo ko, si Trey, si Tyron, si Olivia. And din yung anak ko sa Arizona, sa Sierra Vista. Nandun yung anak ko si Maggie, si Dan, si Bea, at saka yung apo kong pinaka-guwapo, si Mason. At siyempre sa lahat ng mga fans ng lahating ko na, total tapos naman yung Crispa Toyota. Fans ng Crispa sa Toyota. Yan, binabati ko lahat yan. Fans ng PBA. Ayun, thank you so much, Sid, Noel, and parang ko nakalimutan. Guwapo kasi yun eh, kaya kalimutan ko pa. Charlie. Attorney na lang tawag niyo sa kanya, attorney. Attorney, salamat Attorney sa Charlie. pag-imbita niyo sa akin. Yan, yun. At kay Salamat sa iyong tuwang-tuwa tanggap ako ng at invitation. naimbitahan niyo ako dito kahit paano nakapag kwentuhan sa inyo. At sa tagal ng panahon, di ba? Siguro yung time na yun, mga bata pa kayo. Di ba? At least naabutan Kaya, mo. pero napanood ka namin na live. Dati. Saan? Sa yun, naglalaro pa kayo. Araneta, Araneta, Ultra. Ultra. Okay. Yeah. Oo. Pero iba ang crowd nung araw. Yeah. Oo. Okay, may yun lang, pwede pa manigarilyo nun eh. Sa loob eh. Sino? Pwede Si pa manigarilyo sa Araneta nun eh. Hindi, sa Araneta pwede pa habang yes. nanun. Pwede pa manigarilyo Pwede pa, nun eh. pwede mong grabe usok nun sa Binabati ko din bleachers. pala si Leo Madanggit, Jerry Madanggit, taga Bohol yun. Ano natin yan. Kaibigan natin. At lahat ng tao sa mundo, sana po Yan. mag-ingat tayo. Hindi pa tapos yung Oo nga. COVID-19. Hindi natin alam kung nasaan sila. Maaring meron ka, maaring meron ako. So ingat na po tayo. At before we go, nais ko lang din pasalamatan. This interview with Bernie Fabiosa would not have been made possible without the help of Mr. Ariel Morales. Ariel, grabe, salamat yung sa tulong Thank you. mo. Salamat. Ariel, thank you rin, Ariel. Salamat, Oo. salamat. So sa lahat ng nanood ngayon at nag-enjoy sa interview, Mr. Ariel Morales is the one who put this together. So of course, we're acknowledging him. Maraming Thank you very much, salamat sir. sa iyo, Ariel. And thanks for this opportunity to Siya. talk to one of the greatest. Ang dami nagmamahal sa iyo, Bernie. Kita-kita sa Okay, comments thank pa you. lang dito. Salamat You're- Salamat at naalala niyo pa ako. Maraming salamat. Siyempre sa lahat ng naman. tao dyan. Siyempre. Ingat kayo. Si Ariel talaga, yan ang sa akin. Nagturo kung paano yung sa Zoom nga. Siya nagturo sa akin. Okay, at least. Kasi nga, nagawa na di ba, natin. sabi ko nga kay Noel gusto ko nang talaga pumasok. Paano ba to?
Kasi yung in-interview mo noon, sino ba yung in-interview mo? Si Marte yata. yata. Oh, Marte, oo. Tapos sabi mo, sir, baka gusto mong tawagan mo ako. Gusto ko pumasok, hindi makapasok kasi gusto ko nang batiin si Marte dapat. Yun. Ngayon alam nyo na. Ngayon alam nyo na. Masaya. Ako pare, hindi naman ang hindi ko lang napanood yan, ewan kung wala. Si Norman, napanood ko na. Si Coach Tim, napanood ko na. Iyeng, napanood ko na. Halos lahat yata napanood ko na eh. Francis, Atoy, Abby King, Saldanya, Frankie Lim, General Lau. Really, Yun, Lazaro. napanood ko lahat yun. Ito si Noel, pag bumubukas ako sa natitsempo ko, parating napapiano to eh. Sa Facebook. Ay, naku. Gabi-gabi yan dito. That's right. Wala na magawa. Magaling talaga, magaling yan. Musikero talaga yan si Noel. May kanya-kanyang mga gimmick rin. Pagbukas sa Facebook, papiano na. Pinutono pa eh. Hindi naman. Thank you pare. Masaya. Salamat sa inyo. Salamat Bernie sa oras na binigay Thank mo you sa so akin. much. Thank you so much, Happy- Bernie Fabiosa, Happy and to everyone who Independence watched us. Salamat, Yes, salamat. that's right. I really Salamat. enjoyed Ang this Pilipinas, episode. Mabuhay ang Pilipinas. Oo. Everybody, Buhay ang pakiimbita po lahat ng nanonood sa Facebook Live ngayon. Invite your friends to like and follow our page, An Eternity of Basketball. Join the movement. Ang saya-saya namin dito palagi. So, abangan nyo po for the next episodes coming up in the coming weeks. We will announce sa aming May page. poster. That's right. Aba, Once sabihin again, nyo na kung sinong guest nyo sa susunod. ayusin pa namin. Ayusin pa Announce namin. Binubok pa namin eh. Pag umuha na agad. Short notice lahat yan eh. Malay nyo, yung Yoyong Martires yung sunod. Dinim na natin, di ba? Oo. Yan, magaling din yun si Yoyong. Komedyante yun. May mga kaibigan na tayong willing. Yes. mag-guest. Marami-rami na. Meron pa kayong paner. Dami nyo pa, anak ko. Oo, if we can get that. Salamat talaga, Bernie Fabiosa. Okay. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Kahit Toyota fans Salamat kami, talaga. respeto ka namin. Oo. Thank you. Okay na yan. Alright, Wow. so Yun lang yan. thanks Bernie. Maraming salamat. Doc. So Okay. that's episode 19 ng An Eternity of Basketball on the Independence Day special. Dito sa AEOB. On behalf of course, Bernie Fabiosa, we have Sid Ventura and Noel Zarate. Ang aking mga kasama. Ako po si Charlie Cuna. Thank you for joining us once again on this episode. And stay tuned for the rest of the episodes as we move along here on An Eternity of Basketball. Happy Thank Independence you. Day sa inyong lahat. Happy Independence Mabuhay Day. kayong lahat dyan. Mabuhay Mabuhay. kayo. Thank you so much. Buhay rin kayo, Bernie. Salamat. Bye, guys. Alright. Okay. Bye-bye. Alright. Ending.